Mr. Silent Channel. Kabanata 771 hanggang 780. Bumantong hininga si Guyu, pero dapat mong malaman na kahit anong hirap mong sumuko, wala kang pinanggalingan, nakatadhana kang babalik. Kung hindi, mawawala ka lang. Sabi mo, kapag bumalik ka, ikaw ay ako at ako ay ikaw. Hahayaan ko ang lahat. Dahil ang kapintasan ay naging bitik, tanggapin natin ang bitik na ito ng magkasama. Baka mag-iba ang lahat. Nagkapatong-patong ang pilak puting figure, at magkahiwalay na binuksan ni Nair at Guyu ang kanilang mga braso. Ang dalawang figure ay nagsimulang magsanib ng dahan-dahan, ang itim na buhok ni Guyu ay nawala, at ang kanyang itim na mga mata ay naging lila. Nawala ang pagiging bata ni Nair, at unti-unti na siyang lumalaki. Nang magkamukha silang dalawa at naging Dragon Spear Goddess na lumaki ng 3 taong gulang, biglang kumislap ang Silverlight at nawala sa tahimik na Sea God Lake. Hindi alam ni Tang Wulan kung gaano siya katagal nakatulog, naramdaman na lang niya na matagal na siyang hindi nakatulog ng komportable. Yung feeling na mahirap ilarawan sa salita. Guyu. Bigla niyang naalala kung nasaan siya, nang hindi nagmulat ng mga mata ay puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Hinihingal ang kakaibang halimuyak ng kanyang katawan, hindi niya namamalayang ibinuka niya ang kanyang mga braso upang hanapin ang magandang katawan nito. Walang nangyari kagabi. Isang gabi lang siyang natulog na nakayakap sa kanya. Pinaghalong emosyon iyon, ngunit sa sandaling ito, marahil dahil sa maagang sikat ng araw na hatid sa umaga, nag-iinit ang kanyang puso. Bagamat hindi niya alam ang gagawin, malinaw naman ang kanyang instinct. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay parang walang laman, at hindi niya hinawakan ang kaakit-akit na katawan sa kanyang tagiliran. Malinaw pa rin niyang naalala na ang katawan nito ay napaka-flexible, walang kahit katiting na taba, at hindi maipaliwanag na komportable siya sa mga braso nito sa kanyang mga bisig. Guyu. Muling tumawag si Tang Wulan at binuksan ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw ay tumama sa silid sa gilid ng bintana, at isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa kanya, mainit at komportable. Walang laman ang cabin, malinis at maayos. Sa mesa, may napakalaking lalagyan ng pagkain. Ito ba ang almusal na inihanda niya para sa akin? Tumalon si Tang Wulan mula sa kama, saan pumunta si Guyu rin. With this thought in his mind, naglakad na siya papunta sa table at binuksan ang food box. Biglang umamoy ang bango. Si Tang Wulan, na kumain ng maraming delicacy, ay hinusgahan sa isang iglap na ang pagkain sa food box na ito ay lahat ng magagandang bagay na may napakataas na nutritional value. Wow! Ang galing! Red Jade Shrimp, matagal na akong hindi nakakain ito. Ang laki ng plato. Mas mabuti pang bumalik. Sa Daoluo Continent lang, ang daming masarap. Ang kahon ng pagkain ay nahahati sa 6 na layer, at ang bawat layer ay isang magandang bagay na may mahusay na lasa at mataas na nutritional value. Makikita na ang mga bagay na ito ay napakahusay na ginawa, at ito ay tiyak na isang pagsisikap. Si Tang Wulan ay hindi maaaring maging magalang, at agad na nagsimulang magpista dito. Maya-maya, habang puno ng halimuyak ang aking bibig, ang aking tiyan ay mainit na at hindi komportable. Ang enerhiya ng pagkain ay sumasalamin sa mga paa, ang pakiramdam ay talagang kahanga-hanga. Ito ang pinaka-komportable kung busog ka. Ngunit saan nagpunta si Guyu? Pumunta ka ba sa klase? Bakit hindi ka pa bumabalik? Binuksan ni Tang Wulan ang pinto at lumabas. Sa labas ng pinto ay isang maliit na patio, hindi malaki, ngunit malago at puno ng mga halaman, puno ng hininga ng buhay. Huminga ng malalim si Tang Wulan, pagkatapos ay dahan-daang ibinuga ang mabahong hangin. Bigla na lang akong nakaramdam ng panibago. Saan nagpunta si Guyu? Kalimutan mo na ito, hintayin mo siya sa kwarto. Mas mabuti na yun kaysa tumingin-tingin sa paligid. Alam niyang nandito ako, at dapat siyang bumalik kaagad. Bumalik si Tang Wulan sa silid, nang siya ay magmumuni-muni saglit habang hinihintay ang pagbabalik ni Guyu. Biglang may ingay mula sa bedside table. Paglingon niya, isang maliit na soul communicator lang ang nakahiga doon. Kay Guyu ba? Hindi siya nagdala ng communicator. Lumapit si Tang Wulan at kinuha ito. Pagkatapos mag-alinlangan, pinili pa rin niyang kumonekta. Hello, kaibigan ako ni Guyu. Hindi niya dinala ang soul communicator. Maari ko bang tanungin kung mayroon kang gagawin? Sasabihin ko sa iyo sa lalong madaling panahon kapag bumalik siya. Si Tang Wulan ay napakagalang kaagad pagkatapos kumonekta sa soul communicator. Sabi. Pero laking gulat niya, walang tunog sa kabilang side ng communicator. Hello, naririnig mo ba? Tanong muli ni Tang Wulan. Wala pa ring ingay sa kabila. Sumimangot si Tang Wulan, kung hindi ka magsasalita, ibababa ko ang tawag bilang masamang senyales. Wulan. Sa wakas, may sumigaw mula sa tapat na may kaunting kahirapan. Nang marinig ang boses na ito, hindi ko alam kung bakit, si Tang Wulan ay biglang, ninas, sa kanyang puso. Naging seryoso rin ang ekspresyon ng mukha niya. Guyu. Pansamantalang tanong ni Tang Wulan. Oo. Mahinang sagot ni Guyu. Sinabi ni Tang Wulan, nasaan ka? Sumagot si Guyu, kumain ka na ba ng natitirang pagkain para sa iyo? Kumain na ako, sobrang sarap. Bumalik ka dali. Kakabalik ko lang, hindi ko alam kung paano papasok sa looban.
Ngumiti si Tang Wulan. Sinabi ni Gu Yu, paumanhin, Wulan. Anong problema? Bahagyang pinigilan ni Tang Wulan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Aalis na ako. Sa wakas ay sinabi ito ni Gu Yu. Wala. Saan ka pupunta? Nagmamadaling tanong ni Tang Wulan. Bahagyang nabulunan ang boses ni Gu Yu, kailangan kong umalis, para sa sarili ko at para sa iyo, kailangan kong umalis. Pasensya na, Wulan, aalis na ako. Speaking of this, biglang ibinaba ang Soul Guidance Communication. Si Tang Wulan ay agad natulala. Nagmamadali niyang tinawagan ang numerong tinawagan ni Gu Yu, ngunit abala ang tono nito at hindi makalusot. Ayaw niyang i-dial ang numero ng paulit-ulit, sinusubukan ng paulit-ulit. Ngunit ang abalang tono lang ang narinig, maliban doon, walang konting pagbabago. Wala na. Umalis siya. Saan siya maaaring pumunta? Hindi, hahanapin ko siya. Hinawakan ni Tang Wulan ang soul communicator sa isang kamay, at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas na parang lumilipad. Katatapos lang niyang lumabas ng pinto, at biglang, isang malakas na force majeure ang biglang bumagsak mula sa langit. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na tumama siya sa isang napakatigas na pader, ang kanyang katawan ay tumalbog pabalik, at siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Alam mo, nakakatakot ang kapangyarihan niya. Bagamat nagsisimula pa lamang siya, tiyak na hindi mahina ang kanyang impact, ngunit madali siyang nakabawi, na nagpapakita kung gaano kalakas ang rebound. Isang figure ang nahulog mula sa langit. Isang gwapong binata, ngunit ang gwapong mukha nito ay puno ng galit sa mga oras na ito. Kumaway lang siya kay Tang Wulan, at ang katawan ni Tang Wulan ay lumipad sa kanyang mga kamay nang hindi mapigilan, at hinawakan niya ang harap ng dibdib. Nasaan si Nar? Saan pupunta si Nar? Si Yunming, na palaging kalmado at kalmado, ay hindi alam kung ilang taon siyang hindi nagagalit, sa oras na ito ay galit na galit. Nar! Si Tang Wulan ay nababalisa at hindi nagising ng ilang sandali. Sa sandaling itinaas ni Yunming ang kanyang kamay, sinampal niya ang kanyang ulo, at pagkatapos, ang matinding lamig ay kumalat sa katawan ni Tang Wulan sa isang iglap, na naging dahilan upang siya ay nanginginig ng nakakatawa, kaya nagising. Nar! Anong meron kay Nar? Sabik na tanong ni Tang Wulan. Huminahon din si Yunming sa oras na ito, kung anong uri siya ng pagkakakilanlan, at nang bumitaw siya, inilagay niya si Tang Wulan sa lupa. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang isang sulat sa kanyang kamay. Tiningnan ni Tang Wulan ang letterhead, at natigilan. Teacher, Nir sorry. But Nir have to go. Hindi kita kayang tiisin, nanay ko, at lahat ng bagay sa Sigad Island. Pero, aalis na si Nir. Hindi ka ba naaawa? Hindi kakayanin ni Nir. Ang dahilan ng hindi pag-alis, pero dapat kong sabihin sa iyo na palagi kang tinatrato ni Nar bilang isang ama. Katulad ng kapatid ko at ng tatay ko. Guro para sa iyo at sa iyong ina, na, huwag kang magalit, Nir, huwag kang magalit. Wala na si Nar. Tinulungan mo ako sa pag-aalaga sa kapatid ko, kung kaya mo, tanggapin mo siya bilang isang alagad. Ang lagda ay, mahal kita Nir. Walang gaanong laman ang liham na ito, isa lang ang sinasabi, ibig sabihin, wala na si Nar. Kakatawag lang ni Gu Yu sa Soul Guide newsletter, sinabing aalis na siya, at sa sandaling ito, nakatanggap si Tang Wulan ng isa pang sulat na tulad nito mula sa mga kamay ni Yunming. Ang saya at saya ng umaga ay agad na nawala, na parabang ibinuhos sa isang palanggana ng malamig na tubig. Wala na ang dalawa niyang pinakamahalagang babae. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pinalungkot mo si Nar at umalis. Kung hindi mo mahanap si Nar, Malamig na sumangot si Yunming, at ang buong Sigad Island ay tila ng inig. Sinampal ni Tang Wulan ang kanyang sarili ng malakas, gumawa ng malutong na tunog. Kagabi, talagang hindi niya pinansin ang kanyang kapatid dahil sa emosyonal na pagsabog ni Higuyu. Sa mga sandaling ito, paanong hindi siya madudurog sa puso? Ngunit matapos ang paghampas ng sampal, bagamat may bakas ng pula sa mukha ay mabilis na tumahimik ang kanyang mga mata. Hello, ikaw ang guro ni Nar, kung gayon ikaw ang Pavilion Master ng Sea God. Si Tang Wulan ay nagbibigay-pugay sa Pavilion Master. Agad siyang sumaludo kay Yunming. Ikanaway ni Yunming ang kanyang kamay, saan pupunta si Nar? Naiisip mo ba? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko maisip. Mahigit 3 taon na akong hindi bumabalik. Hindi ko pa rin maiisip. Hindi lang si Nir ang nawala, kundi tinawagan lang ni Gu Yu ang Soul Guide at sinabing wala na rin siya. Ay! Hindi ko alam kung hindi maiiwasan ang pag-alis nila, pero ngayon sa tingin ko ay dapat na natin silang hanapin sa lahat ng lugar sana. Sigad Island. Nang makitang napakabilis niyang kumalma, hindi nawala ng kahit na anong square inch si Yunming, at medyo lumuwag din ang kanyang ekspresyon, hindi. Karaniwang nananatiling simple si Nar, maliban sa pagsama sa aming mag-asawa, at halos hindi na lumalabas. Walang malapitan. Mga tao. Kung hindi, paano siya mag-practice ng napakabilis sa kanyang edad? Sinabi ni Tang Wulan, wala na silang dalawa, baka may koneksyon. Gu Yu, gusto kong tanungin ang mga kaibigan ko sa paligid ko. Yung ibang tao ng Shrek 7 Devils, baka may kakilala sila. Dahil sa simula ako noong nasa akademya pa ako, lagi akong nasa panlabas na patio, at hindi ako pamilyar sa panloob na patio.
Siguro malalaman nila ang ilan sa espiritual na tao. Headquarters, sa tingin ko ay dapat ko munang dumiretso sa Spirit Pagoda, at hayaan ang aking mga kaibigan na hanapin ito ng magkasama. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Yunming, Seven Shrek Monsters, hindi mo ba alam? Goyu was originally acting as the leader of the Seven Shrek Monsters for you temporary. Dahil sa background niya, hindi siya pwedeng maging Shrek 7 Devils. Noon pa man ay naniniwala siyang babalik ka, kaya tinutulungan kanyang pansamantalang kunin ang lugar. Napatulala si Tang Wulan, hindi ko alam. Siya. Mataimtim na sinabi ni Yunming, huwag mo itong pag-usapan, gaya ng sinabi mo, pumunta ka muna sa Spirit Pagoda para mamasyal. Pinapakilos ko rin ang akademya para hanapin sila. Hanggat hindi pa sila umalis sa Shrek City, tiyak na mahahanap sila. Mas mabuting hanapin ito, kung hindi, hindi kita mapapatawad. Oo. Walang pakialam si Tang Wulan sa galit ni Yunming. Bagamat hindi niya halos mapakalma ang sarili, paanong hindi siya mabalisa? Si Fei ay tumakbo palabas tulad ng ginawa niya, at habang tumatakbo, isa-isa niyang idinial ang soul guide communication sa kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, ang numero ng komunikasyon ng gabay sa kaluluwa ng lahat ay hindi na bago. XCXA, ano, wala na si Guyu. Boss, ano ang sitwasyon? Oh, sige, turuan mo kaming hanapin ito sa akademya. Pwede ka munang pumunta sa Spirit Pagoda. Tama ka, ang lugar na malamang napuntahan niya ay Spirit Pagoda. Kadalasan ay binibisita niya ito ng ilang beses sa isang buwan. Kapag nagpunta kami sa Spirit Ascension Platform para i-upgrade ang Spirit Ring noong huling pagkakataon, parang hindi niya narinig ang pangalan ng mga tao na ay Pagoda. Spirit Pagoda ngayon ay hindi na mababa. Yuan Enyahui, bueno, bilasan mo at hanapin ito. Mula nang mawala ka, hindi na tama ang mood ni Guyu. Ipaubaya mo na lang sa amin sa akademya. Lezengayo, naghahanap ako ng mga lugar sa labas kung saan madalas kaming kumain. Shu Xiaoyan, pupunta ako sa lugar kung saan tayo kadalasang nagsasanay. Sinabi ni Ye Xinglan, hinahanap ko ito sa panloob na patio, at kasama ko si Lizzie. Ang mga partner ay abala lahat, ngunit si Tang Wulan ay nagmamadaling lumabas ng Shrek Academy na parang lumilipad, nakakita ng taxi, at dumiretso sa punong tanggapan ng Spirit Tower. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, nagsimulang kumilos ang buong Shrek Academy. Naabisuhan ang lahat ng opisyal na antas at hub ng transportasyon sa Shrek City, at nakakuha sila ng mga larawan ni Nanir at Guyu, na hinahanap ang kanilang mga trap. Anong klaseng tao si Qing Tian Daoluo Yunming, ang kapangyarihang gusto niyang makahanap ng taong makakapag-activate sa isang iglap ay talagang napakalaki. Sa totoo lang, hindi naman niya hinanap si Nair sa loob ng academy. Sa kanyang cultivation base, madali niyang masakop ang buong akademya, maging ang Shrek City, basta't ipalaganap niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Gayunpaman, wala siyang nakitang bakas ni Nair, maging ang hininga nito. Parang nawala si Nir sa hangin. Hindi. Si Tang Wulan ay hindi nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon sa punong tanggapan ng Spirit Tower. Una sa lahat, hindi niya ito mahanap. Pangalawa, hindi siya ang taong nagpakalat ng Spirit Tower, at wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga senior personnel. Ngunit nang maglaon, pagkatapos ng personal na pakikipag-ugnayan ng akademya sa Spirit Spreading Pagoda, ang balita mula sa Spirit Spreading Pagoda ay na si Guyu ay hindi pumunta sa Spirit Spreading Pagoda sa loob ng kalahating buwan, at syempre wala siya roon ngayon. Sa sumunod na 3 araw, hinanap ni Tang Wulan at ng kanyang mga kaibigan ang halos lahat ng sulok ng Shrek City, ngunit wala silang nakitang palatandaan. Wala na si Guyu, wala na si Nair, at hindi sila makontak ng lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan. Ang mga tagumpay at kabiguan ng buhay ay walang iba kundi ito, sa wakas ay bumalik si Tang Wulan sa Shrek Academy pagkatapos ng 3 araw ng walang katapusang paghahanap. Sa halip na pumunta sa panloob na patio, bumalik siya sa walang laman na dormitoryo sa pag-aaral. Walang bagong buhay dito, ang lahat ay katulad ng bago sila pumunta sa Xingluo Continent. Nakaupo sa hagdanan sa pasukan ng dormitoryo, si Tang Wulan ay nakatingin sa harapan, ang kanyang orihinal na maningning na mga mata ay puno na ng dugong mga mata. Bakit kailangan mong umalis ng ganito? Bakit? Magkasama pa lang, inamin niya lang na mahal niya ito, pero umalis na lang. Sa oras na ito, talagang napagtanto ni Tang Wulan kung gaano kalaki ang problemang kinakaharap niya, at kahit sa kanyang puso, ang problemang ito ay maaaring hindi man lang makalaban sa Shrek Academy. Kung hindi, bakit siya aalis? Tungkol kay Nair, si Tang Wulan ay puno ng pagkakasala. Nagi-guilty siya kaya hindi niya sinamahan si Nair ng gabing iyon para pakalmihin ang puso nito. Ang pagdurusa ng dobleng sakit ay nagdulot ng matinding sakit sa puso ni Tang Wulan, at maaaring matagal na siyang gumuho. Kung hindi lang sa napakaraming beses na pinag-iinitan niya ang kanyang mental will at ang kanyang katawan, natatakot akong hindi rin niya ito matiis. Noong siya ay 6 na taong gulang, umalis si Nair. Sa edad na 16, muling umalis si Nair. Nasaan si Nair? Nasaan si Guyu? Bakit sila aalis? Mayroon bang hindi natin kayang harapin ng magkasama? Bakit mo ako iiwan?
Biglang naramdaman ni Tang Wulan na si Longgo ang pinakatahimik sa panahong iyon. Busy araw-araw, pero at least tahimik ang puso. Kahit araw-araw ko silang nami-miss, at least hindi gaanong masakit. Wulan. Isang malumanay na boses ang narinig sa tabi niya. Nang tumangala si Tang Wulan, nalaman niyang si Dai Yuner ang dumating sa tabi niya. Dalawang tao ang sumunod sa likod niya, ito ay sina Long Yu at Shu Mir. I heard, although I don't know why she left, but since you are in love, hanapin mo na lang. Or, she will come back someday. Pangungumbinsi ni Dai Yuner. Umiling lang si Tang Wulan. Lumapit sa kanya si Shu Mir, bumangon ka, huwag kang mag-aaksaya. Tinatanong kita, gusto ka ba niya? Tumanggo si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, wala siyang pagdududa tungkol dito. I can also see that she likes you. Then why should she leave inexplicably? Malamig na sinabi ni Shu Mir, hindi mo lang siya madarama ng seguridad. Hindi ka sapat na malakas. Malakas ang Shrek Academy, ngunit neutral ang akademya. Dapat ay mayroon siyang malakas na kalaban na kakaharapin, ngunit ayaw kanyang masaktan bago umalis. Tama ba? Si Tang Wulan ay natigilan, pabayaan, ang hula ni Shu Mir ay tila halos pareho. Dahil dito, iyon ang problema mo. Sino ang nagpapakahirap sa iyo? Kung gusto mo siyang bawiin, kailangan mo munang magpakatatag. Kung hindi, kahit bawiin mo siya, babalik din siya. Aalis. Mahina ang magtiis ng ganoong sakit. Kapag sapat na ang iyong lakas, sino ang maaaring mag-alis ng manliligaw mo sa mundong ito? Ang boses ni Shu Mir ay napakatigas, kahit na puno ng kabalintunaan, ngunit tulad ng isang mabigat na martilyo, ito ay tumama sa puso ni Tang Wulan ng husto. Oo. Bakit siya aalis? Dahil lang hindi ako malakas. Con Air. Naiinis na sinabi ni Shu Mir, Nar. She will be fine if you have problems, hindi mo ba alam ang lakas ng 2-character armor master? What about you? Nakita ko na 4-ring ring ka lang noong araw na iyon, at nag-aalala ako tungkol dito. What's the use? Just your virtue, bukod sa pagiging good looking mo girls, is nothing but ISO silver wax gun. Bawal mong sabihin sa kanya yan. Pinandilatan ni Dai Yuner si Shu Mir. Same time na sinabi ni Shu Mir, silly girl, para makahanap ng lalaki, kailangan mo munang maprotektahan ka. Gaya niya, huwag mo akong ibigay ng walang bayad. Fair na. Habang nagsasalita, tinapik niya si Long Yu sa tabi niya, tumalikod at umalis. Walang gaanong simpatiya si Long Yu para kay Tang Wulan. Nang marinig ang galit ni Shu Mir kay Tang Wulan, hindi niya namamalaya na nagkaroon siya ng matinding kasiyahan. Kahapon, pagkatapos ng blind date ni na Tang Wulan at Gu Yu, sa wakas ay pinili niya si Shu Mir. Maging siya mismo ay hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, nagkita lang sila ni Shu Mir. Gayunpaman, mas nararamdaman niya ngayon na tama ang kanyang pinili. Ang babaeng si Shu Mir ay may prangka na personalidad at humahanga sa lakas. At kung ano ang higit sa iyong sarili ay hindi lakas. Talagang gusto niya si Shu Mir, isang babaeng may marahas na ugali sa panlabas, ngunit may pinong puso sa kanyang puso. Mil, hintayin mo ako. Nagmadali si Long Yu para makahabol. Mil, kilala mo ba si Tang Wulan dati? Tanong ni Long Yu. Sumulyap si Shu Mir sa kanya, ewan ko ba? Bakit ko pa kilala ang ganoong klaseng lalaki? Sa panahon ngayon, lahat ng babae ay kontrolado na sa mukha, kaya ano pa ang silbi ng magandang mukha? Pragmatist ako. Kahit pangit ka, pero solid pa rin. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Long Yu, pinapapuri mo ba ako? Pinandilatan siya ni Shu Mir, syempre. Ano sa palagay mo? Mapait na ngumiti si Long Yu, dapat narinig mo na ako. Tinalo tayo ng Shrek 7 Devils sa Star Luo Empire Whole Continent Young Advanced Spirit Master Elite Competition. Tumanggo si Shu Mir, narinig ko. Akala ko medyo exaggerated, pero nakipaglaro ako sa iyo kahapon para makita. Si Guyu at ang iba pa ay talagang may kakayahan. Sinabi ni Long Yu, hindi si Guyu ang pinuno noong panahong iyon. Natigilan sandali si Shu Mir, hindi ako interesado sa mga bagay na ito. Sino si Guyu? Hindi niya talaga alam ang mga bagay na ito. Bilang isang disipulo sa panloob na patio, madalas niyang pinag-aralan ang sarili niyang gabay sa kaluluwa sa pag-urong. Device. Yung pinagalitan mo lang na parang malambot na itlog. Sa simula, isa akong 6-ring, 2-character Battle Armor Master. Siya at si Guyu ay hindi man lang Word Battle Armor Master. Parehong 4th rings. Nagtulungan silang dalawa at natalo ako. Kahit na ayaw kong aminin, pero kailangan kong sabihin na si Tang Wulan, hindi pa rin siya isang malambot na ring, hindi pa rin siya matapang na si Tang Wulan. Makaramdam ng pananakot mula sa kanya, na ikapitong singsing na. Ano? Sabik na sinabi ni Dai Yuner kay Tang Wulan, huwag kang makinig sa kanya, hindi niya dapat alam kung gaano kakalakas para sabihin iyon. Mapait na ngumiti si Tang Wulan at umiling, tama siya. Sa huling pagsusuri, hindi ako sapat na malakas at nabigo akong protektahan sila. Kaya lahat sila iniwan ako. Nabigo ba ako? Hinawakan ni Dai Yuner ang braso niya at sinabing, huwag mong isipin, kahit wala na sila, at least nandyan ako sa tabi mo, hindi ako pupunta. Hanggat gusto mo, mananatili ako sa iyo.
Umiling si Tang Wulan, Yuner, you are a good girl. Gayunpaman, nilinaw ko ng gusto ang araw na iyon sa Sigod Fate Blind Date Meeting. Hindi ko na kayang magtiis ng pangalawang tao sa puso ko, kahit ngayon lang. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako lulubog dahil dito. Marami pa akong dapat gawin. Kapag umalis sila, tama Shumir, babalikan ko sila ng normal. Sa mga pangyayari, walang problema sa pagprotekta sa sarili ko. Si Tang Wulan ay palaging matigas, lalo na kapag nahaharap sa mga paghihirap. This time, sobrang lakas talaga ng suntok sa kanya. Pagbalik niya, iniwan siya ng dalawang pinakamahalagang tao, ngunit ginaisang siya ng mga salita ni Shumir. Kahit masakit pa rin ang puso niya, sobrang sakit pa rin. Malinaw na sinasabi sa sarili ko, anuman ang mangyari, ang pagpapabuti ng lakas ay ang pinakamahalagang bagay. Sa pag-iisip nito, tumayo si Tang Wulan at nagsabi, Yuner, pupunta ako sa panloob na patio. Magpapakasaya ako. Kahit kailan, ituturing kita bilang kaibigan o kahit kapatid na babae. Ngunit hindi talaga namin ito kaya. Magsintahan. Pasensya na. Pagkatapos sabihin ito, gumawa ng malaking hakbang si Tang Wulan at dumiretso sa panloob na patio. Ayaw na niyang makasakit ulit ng babae, pero kailangan niyang magsalita ng malinaw, kung hindi ay magdudulot lang siya ng hindi pagkakaunawaan. Nakatayo roon, pinagmamasdan siya ni Dai Yuner na paalis na walang halong pakiramdam. Ang dormitoryo ni Tang Wulan ay inilaan, at syempre wala ito sa Sigod Island. Ang pag-alis ni Nar ay nagpagalit kay Qingtian Daoluo Yunming. Bagamat hindi pinarusahan ni Tang Wulan si Tang Wulan, hinding-hindi niya ito bibigyan ng anumang pinapahalagahan na pagtrato. Ang pangunahing gusali ng pagtuturo ng panloob na patio ay napakalaki, at ang lugar ng dormitoryo sa likod ay mas malawak pa. Ang bilang ng mga alagad sa looban ay mas maliit kaysa sa panlabas na looban. Sa makatuwid, hindi pa ito napuno dito, at lahat ay may silid. Bumalik si Tang Wulan sa kanyang silid, hinubad ang kanyang damit ng dalawa, at dumiretso sa banyo. Ilang araw na siyang hindi naliligo, kaya kailangan niyang maglinis ng katawan, magpahinga ng mabuti, at pagkatapos ay simulan ang pag-improve ng kanyang lakas sa buong lakas. Dahil hindi ko sila mahanap, nagsusumikap akong pagbutihin ang aking sarili at palakasin ang aking sarili, at hintayin silang bumalik. Kumbinsido si Tang Wulan na tiyak na babalik sina Nar at Guyu, o hahanapin silang muli kapag lumakas na siya. Walang tutol sa bulag na paghahanap, tama si Shumir, hindi siya sapat na malakas para maging sanhi ng lahat ng ito. Muling bumangon ang layunin sa kanyang puso, napakaliit ng kapangyarihan ng isang tao, at ang kailangan niya ay mas makapangyarihang kapangyarihan. Binuksan ang gripo sa banyo, nang huhugasan na sana ni Tang Wulan ang kanyang katawan, nagulat siya nang makitang may dagdag siyang kwintas sa kanyang leeg. Ang mga nakaraang araw ay nasa tensyon, pagkabalisa, sakit, at sisihin sa sarili. Hindi niya namalayan na may isa pang bagay sa kanyang sarili. Ang kwintas ay isang manipis na pilak na kadena. Sa ilalim ng silver chain na ito, may pendant at oval pendant. Ito ay talagang isang maliit na sukat, ang laki lamang ng isang itlog ng kalapati, na may maliwanag na pilak at isang layer sa ibabaw nito. Mga layer ng pinong pattern. Ito ay malinaw na isang pilak na sukat. Bukod dito, batay sa pagkaunawa ni Tang Wulan sa kanyang sariling dugo at sa aura ng dragon sa Dragon Valley, ito ay malinaw na isang dragon scale, isang silver dragon scale. Mga kaliskis ng silver dragon. Ito ay iniwan sa akin ni Guyu. Maingat na tinanggal ni Tang Wulan ang kaliskis, medyo mapurol ang kanyang mga mata, hindi ko alam kung bakit, sa paghawak sa kaliskis, naramdaman niya talaga na nasa harapan niya si Guyu. Kapag tiningnan mong mabuti, makikita mo na ang mga kaliskis mismo ay hindi puro elliptical. Ang isang gilid ay elliptical, at ang kabilang panig ay nakatiklop pataas. Ang pangkalahatang hitsura ay medyo katulad ng isang maliit na kalasag. Mayroong kabuuang 4 na layer ng mga pattern sa itaas, at ang mga layer ng mga overlay ay puno ng 3-dimensional na epekto. Ang mga buntot ng mga pattern ay nakatungo lahat pataas, ngunit ang isang maliit na liwanag ay kumikinang sa sukat na ito, at ang liwanag na ibinubuga ay lilito na 3-dimensional. Walang kamalay-malay na pinahit ni Tang Wulan ang kaliskis, hinayaan ang masasalamin na liwanag na bumagsak sa dingding, at hindi inaasahang nabuo ang isang maliit na hugis ng dragon, na lubhang kakaiba. Mahal ako ni Guyu, kailangan lang niyang umalis. Ang lungkot sa mga mata ni Tang Wulan ay unti-unting naglaho, napalitan ng katigasan. Sa pag-ibig, ang pinakanakababahala ay hindi mahal ng ibang tao ang iyong sarili. Nang makita ni Tang Wulan ang sukat na ito, sa wakas ay naunawaan niya ng husto. Ang pag-alis ni Guyu ay dahil sa pangangailangan, kung hindi niya mararamdaman ang sakit noon. Tama si Senior Sister Shumir. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito mahawakan ay dahil hindi siya sapat na malakas. Walang kamalay-malay na kinuyam ang silver scale sa kanyang kamay, naramdaman ang matalim na gilid nito, huminga ng malalim si Tang Wulan. Ang pagiging matatag ang una niyang gustong ituloy ngayon. Guyu, naghihintay sa akin. Gaano man karaming paghihirap ang iharap sa atin, siguradong susugurin kita. Hintayin mo akong maging malakas. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Tang Wulan ang kanyang soul communicator at nag-dial ng numero.
Xinglan, pwede mo ba akong puntahan? Sabay-sabay mong sabihin sa lahat na hindi mo na kailangan pang hanapin pa. Hinanap na natin ang mga lugar na makikita natin sa mga araw na ito. Sinadya niya tayong iwasan. Imposibleng mahanap natin siya. Off. Pagtingin sa malayo, ang puting ambon ay nalilito. Tahimik na nakatayo doon si Guyu. Ito ay isang platapormang nakabitin sa kalangitan, sa likod niya, ay ang matayog na tore. Ito ang pinakamataas na punto ng punong tanggapan ng Chuanling Pagoda. Tinatawag itong platform ng Lingyon. Matagal na siyang nakatayo dito, ang kanang kamay niya ay laging nasa dibdib niya, may hawak sa palad niya. Kahit masakit, bakit gusto ko itong masakit na pakiramdam? Pag-ibig ba ito? Sa oras na ito, bumalik siya sa kanyang orihinal na itim na buhok at itim na mga mata. Nakasuot siya ng puting damit. Mula sa mga gintong linya sa gilid ng damit at badge sa kanyang dibdib, makikita na ang kanyang katayuan sa Spirit Transmission Tower ay tumaas sa napakataas na antas. Degree. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad, at sa kanyang palad, lumitaw ang isang ginintoang sukat na hugis diamante. Ang mga gintong tanikala na konektado dito, ang mga kaliskis ay napakagandang pattern, pinahiran sa 4 na layer, at ang isang gilid ng mga kaliskis ay nakatiklop, na nagpapakita ng isang hugis na katulad ng isang kalasag. Maingat niyang inilagay ito sa kanyang leeg, at pagkatapos ay ipinadala ito sa kwelyo sa lugar kung saan siya pinakamalapit. Ang direksyon na tinitignan niya ay si Shrek. Bakit? Hindi payag. Isang malumanay na boses ang narinig sa likuran niya. Mabilis na lumingon si Guyu, nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang taong iyon, magalang siyang bumati, guro. Dahan-daang lumapit sa kanya si Tianfeng Daoluo Leng Yaozo, ang Shrek ay talagang isang kaakit-akit na lugar. Ngunit dahil pinili mong umalis, huwag kang magsisi. Nag-aatubili ka bang pasanin ang kolehiyong iyon o kung sino man? Nanginginig ang katawan ni Guyu, alam mo. Bahagyang ngumiti si Tianfeng Daoluo, paanong hindi ko malalaman? Iyon ang si God Fate Blind Date Conference. Dati. Pagkasabi nito, huminto siya, ang kanyang Jiaoyan ay nagpapakita ng bakas ng kapanglawan. Kaya nga lang, hindi ko maintindihan kung bakit mo piniling umalis. Tiyak na magaling siya kung makikita mo siya. Nakilala ko na rin siya. Pambihirang talent talaga siya. You should try and let him join us. Mapait na ngumiti si Guyu at umiling, ayoko siyang mapahiya. Miyembro na siya ng Tang Sect. Kung hindi ako aalis, sa tingin ko ay mas malamang na mahayla ako sa Tang Sect niya kaysa kung hilain ko siya. Posible. Alam mo ang ambisyon ko. Hindi ako madadala ng damdamin. May bakas ng pagsang-ayon sa mga mata ni Tianfeng Daoluo, ngunit may bakas din ng kalungkutan, anak, masyado mong banibigat ang iyong sarili. Bagamat labis akong nalulugod na makita ang lahat ng ito, ngunit para sa sarili mong pananalita, damdamin, ang ganitong uri ng bagay. Malaki ang posibilidad na kapag napalampas mo ito ng isang beses, hindi mo na ito makukuha muli. Bukod pa rito, kung tatayo ka sa iyong landas sa langit, kapag ikaw ay tatayo ayon sa iyong kalooban. Kontinente balang araw, maaring nadiskubre mo na siya at ikaw ay hindi masusugpo noong panahon na iyon, mas imposible pa ang pagsasama mo, kahit na pinili mo siyang makasama sa ngayon, hindi ka masisisi ng guro. Biglang umiling si Guyu ng bahagya, hindi na kailangan. Guro, ang puso ko ay hindi kasing tatag ng iniisip mo. Kung magpapatuloy ka, natatakot ako na mahihirapan akong magdesisyon. Bumantong hininga si Leng Yaozo, okay. Kung gayon, magpapatuloy ang lahat ayon sa aming plano. May kabuuang 4 na kalaban ang makakaharap mo, na ang bawat isa ay ang pinakahenyo ng Spirit Pagoda. Ang pagkatalo sa kanila, ikaw ang magiging unang kahalili sa hinaharap na may-ari ng tore ng Spirit Tower. Sa tuwing matatalo ka, bababa ang iyong ranggo. Gayunpaman, naniniwala akong mas mapipilit ang iyong guro. Kung tutusin, ikaw lang ang nag-iisang tao sa kasaysayan ng Spirit Spreading Pagoda na inang ng espiritual na kapangyarihan hanggang sa tuktok ng Spirit Abyss kapag siya ay wala pang 20 taong gulang, pagkatapos ay ang iyong mundo ay magpapalawak ng langit bago ang edad na 30, siya ay magiging isang may titulong Daoluo. Salamat. Sinabi ni Tang Wulan kay Ye Xinglan at same time na tinitingnan ang mga piraso ng baluti sa mesa sa harap niya. Dumating na ang mga kasama, nasa tabi niya. Hindi lang si Tang Wulan ang nagsikap na hanapin si Guyu sa mga araw na ito, ganoon din ang ginagawa nila. Itinaas ni Exi ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Tang Wulan, Boss, huwag kang malungkot, dapat may pupuntahan si Guyu, at tiyak na babalik siya. Well, I know, she will definitely come back. So, I want to make myself stronger. Otherwise, if she falls too far, how can I walk side by her? Sabi ni Tang Wulan sa kanyang mukha. Ang isang mahinang ngiti, hindi bababa sa mga mata ng mga kasosyo, walang kakaiba sa kanya. Bahagyang sinabi ni Yuanan Yahui, lagi kang napakalakas, palagi kang lumalakas ng loob sa pagkabigo. Dito ako mas mababa sa iyo. Sinabi ni Ye Xinglan, sa tingin ko kailangan mong ayusin ang iyong estado at pagkatapos ay pagsamahin. Umiling si Tang Wulan, hindi na kailangan. Hindi ako ganoon karupok. Kung mahirap man lang pagsamahin ang battle armor, paano ako magiging kapitan mo?
Oo, ang inilagay sa mesa sa harap niya ay ang natitirang bahagi ng kanyang buong set ng one-word battle armor. Personal na ginawa ni Ye Xinglan ang mga ito para sa kanya sa paglipas ng mga taon. Handa na ang lahat ng battle armors, ang pinagkaiba lang ay ang fusion. Kapag pinagsama ang battle armor, maaari siyang maging one-word battle armor master. Dati itong pinapangarap niya, pero sa mga sandaling ito, ngiti lang sa mukha niya, walang excitement. Habang nagsasalita, kinuha muna ni Tang Wulan ang kanyang baluti sa dibdib. Ang baluti sa dibdib ay ang pinakamalaking piraso at ang ubod ng buong baluti ng labanan. Ang baluti ay simple at mapagbigay, na natatakpan ng isang hugis parihaba na piraso ng baluti sa bawat panig, ito ay isinusuot sa kabuuan, at napakabigat na hawakan ito sa pamamagitan ng kamay. Sinabi ni Tang Wulan, umurong ka ng ilang hakbang. Ang lahat ay nagmamadaling nagbukas ng ilang distansya, nag-iwan sa kanya ng mas maraming espasyo. Sa sumunod na sandali, nakita nilang nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at isang malakas na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga mata, at ang matinding pagbabago-bago ng dugo at sigla ay sumabog sa isang iglap na parang sangkap. Ang pinaka nag-react ay si Xi. Ngumuso siya at napaatras ng hindi malay. Namutla ang mukha niya, at ganoon talaga ang pagkakaupo niya sa lupa. Ang battle armor sa kanyang katawan ay lumabas sa stress at mabilis na natakpan ang kanyang buong katawan. Napakaganda ng mukha niya, at hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Hindi lang siya, iba rin ang antas ng pakiramdam ng ibang tao. Naramdaman na lamang nila na si Tang Wulan ay biglang sumabog mula sa isang napakalakas na presyon, naganap na uri ng presyon mula sa nakatataas na tao patungo sa nakabababang tao. Nang bumulwak mula sa kanya ang makapal na gininto ang ambon, ang pakiramdam na ito ay lalong naging malinaw. Sa gitna ng karamihan, sina Yuan and Yahui at Ye Xinglan ang nasa pinakamagandang sitwasyon, ngunit umatras sila ng isang hakbang, at ang iba ay umatras ng hindi bababa sa 2 hakbang. Gulat na gulat ang mukha ng lahat. Alam mo, lahat ng tao sa kwarto ay may mas malakas na cultivation base kaysa kay Tang Wulan, at lahat sila ay 5-ring Soul King powerhouses, at sila rin ay 1-character battle armor masters at the same time. Ngunit kahit na may ganoong agwat ng lakas, ang aura ng dugo sa katawan ni Tang Wulan ay talagang nang-aapi sa kanila, at nakaramdam sila ng hindi mapaglabanan na pakiramdam. Pagkaraan ng mahigit 3 taon, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay tila hindi man lang bumuti, ngunit bakit ang pamimilit sa kanyang katawan ay naging napakaraming beses na mas mabigat kaysa dati. Kung alam nila na si Tang Wulan ay nakikitungo sa mga dragon sa Dragon Valley, at alam nila na sa tuwing ang paglilibing ng dragon ay kumonsumo ng napakalaking oras, sila ay pupunan ng espiritu ng dragon na natural na nabuo mula sa mga buto ng dragon, hindi sila magugulat. Tama, hindi gaanong bumuti ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay napangalagaan ng higit sa 3 taon. Ang dalisay na kapangyarihan ng tunay na dragon ay patuloy na pumapasok sa kanyang katawan, kahit na ito ay ang kanyang sarili, hindi niya lubos na naiintindihan kung gaano kalakas ang kanyang kasalukuyang bloodline power. Ngunit walang duda na kahit si Long Yu, na nagtataglay ng martial spirit ng Mountain Dragon King, ay ganap na pipigilan ng kanyang hininga. Kapag ang kanyang bloodline ay umabot sa antas na ito, nagsimula siyang tunay na ihayag ang hininga ng Golden Dragon King. 4 na singsing ng gintong halo ang bumangon mula sa mga paa ni Tang Wulan at inikot ang kanyang katawan pataas at pababa. Ang gintong ambon na sumasabog mula sa kanya ay dahan-daang pumasok sa baluti ng dibdib. Biglang, ang baluti sa dibdib ay nagsimulang maglabas ng nakasisilaw na kinang, at ang maputlang gininto ang kinang ay mabilis na naging makikinang na ginto. Ang mga mata ni Tang Wulan ay naging mas maliwanag, at ang masaganang gininto ang manipis na ulap ay tumawid sa 3 metrong diametro na lugar sa paligid ng kanyang katawan. Ang lahat ng Golden Battle Armor Masters ay bahagyang nanginginig, at pagkatapos ay lumutang pa isa-isa, lumulutang sa hangin, nakapalibot sa katawan ni Tang Wulan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, dahan-daang lumabas ang mga gininto ang kaliskis, mabilis na tinakpan ang kanyang buong katawan, at lumabas din ang kanyang orihinal na sandata sa labanan na may parehong mga braso at balikat. Halika! Sigaw ni Tang Wulan. Ang lahat ng mga sandata ng labanan ay tila hinihigop ng gintong manipis na ulap, at agad na naging mga gintong ilaw at sumanib sa kanyang katawan. Sa ilang paghinga lang ay bumagay na ito sa kanyang katawan. Isang salita na sandata ng labanan, ganap na hinihigop. Ang maputlang gintong baluti ay sumasakop sa buong katawan, at ang pattern ay hindi masyadong marami. Ito ay isang malabong pattern ng dragon. Bahagyang nakataas ang magkabilang braso at balikat. Kapag umaagos ang dugo ni Tang Wulan, ang ibabaw ng battle armor ay nagpapakita ng malabong pattern ng kaliskis. Tinakpan ng helmet ang buong ulo, na may mga umbok na parang mga sungay ng dragon sa magkabilang gilid, at isang tagaytay sa gitna ng helmet ay bahagyang nakaumbok paitaas. Isang gininto ang maskara ang hamarang sa mukha ni Tang Wulan, at mga gintong mata lamang ang nakalantad. Ang pinakakapansin-pansing tampok ng battle armor na ito ay ang pares ng matutulis na sungay ng dragon sa magkabilang gilid ng helmet, at mga katulad na estilo, ang mga spurs na lumilitaw sa parehong mga bisig at binti. Ang mga spurs na ito ay may matalim na mga gilid, at mukhang bahagyang mas malapit.
Lumilitaw na parang sungay ng dragon, ang malabong gininto ang halo ay hinaluan ng kinang ng baluti sa mukha, na nagbibigay ng kakaibang texture. Naramdaman lang ni Tang Wulan na may kung ano sa kanyang katawan kaagad, ngunit hindi nagtagal, tila naging bahagi na muli sila ng katawan, na may soul power at bloodline power na iniksyon dito, at pagkatapos ay damaloy muli pabalik sa kanyang katawan, na parang nagbago ang buong tao. Parang ang laki, ganito ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Dahil sa malaking pagtaas na iyon, gusto niyang humanap ng vent point para lumabas. Kailangan mong maging pamilyar sa kapangyarihan ng battle armor, talakayin natin ito. Sabi ni Ye Xinglan kay Tang Wulan. Okay. Nais ding subukan ni Tang Wulan, kung gaano kalayo ang kanyang maaabot gamit ang one-word battle armor. Ang panloob na patio ay may mga eksklusibong kompetisyon, na iba sa panlabas na patio. Kailangan mo pa ring magbayad para sa kompetisyon sa panlabas na patio upang magamit ito. Ang panloob na patio ay hindi kailangang gamitin sa lahat. Hanggat walang laman ng kompetisyon, maaari mo itong gamitin anumang oras. Pagkatapos ng lahat, para sa mga mag-aaral na umabot sa isang tiyak na antas ng paglilinang, napakahalaga na mapagbuti ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng kompetisyon. Ang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ay mas mahalaga kaysa sa antas ng kapangyarihan ng isang tao sa maraming kaso, lalo na para sa mga mag-aaral ng Shrek Academy. Walang alinlangan, ang lakas ng panloob na patio ay mas malakas kaysa sa panlabas na patio, lalo na ang lakas ng proteksyon. Ang mabigat na proteksyon na takip ay itinaas, kabilang ang mga paa, kahit na medyo hindi komportable sa enerhiya ng paggabay ng kaluluwa, ngunit maaari rin itong matiyak na hindi nito masisira ang lugar na ito hanggat maaari. Si Xu Lizi ay nasa kompetisyon, at lahat ng iba ay nasa kompetisyon. Sino ang darating? Tumingin si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan. Magsasalita pa lang si Ye Xinglan, humakbang si Yuanan Yahui sa gilid, gagawin ko. Mabuti. Si Yuanan Yahui ang pinakamalakas sa kanilang lahat sa cultivation base ng soul power. Ang aking espiritu ay umabot na sa antas 57, kailangan mong mag-ingat. Sabi ni Yuan Yahui kay Tang Wulan. Mukhang hindi mabilis mag-upgrade sa level 10 sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, para sa kanya na 19 na taong gulang pa lamang, ang ika-57 antas ng kapangyarihan ng espiritu ay medyo nakakatakot. Noong si Long Yu ay 20 taong gulang, siya ay nasa unang bahagi lamang ng mga ika-60 taon. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, okay. Ang dalawang gilid ay 50 metro ang pagitan, at ang iba ay umatras sa malayo. Hindi napigilan ni XCXC na sumigaw, boss, hindi ka makakagawa ng mabibigat na galaw. Shut up, malungkot na sabi ni Yuanan Yahui. Ngumiti si XCXC, may pakialam din ako sa iyo. Hindi siya pinansin ni Yuan Yahui, kumislap ang kanyang mga mata, at mabilis na pinakawalan ang kanyang martial soul. Mabilis na tumaas ang isang bilog ng mga spirit ring, 2 purple at 3 itim. Walang alinlangan na hindi lamang niya itinataas ang kanyang kaluluwa. Lakas, ngunit komprehensibo, sa antas ng Soul King, ito ay talagang napakalakas. Dahil direktang nakasuot ng battle armor si Tang Wulan, hindi nagatubili si Yuan Yahui na ilabas ang kanyang sariling battle armor. Tinakpan ng dilaw na sandata ng labanan ang buong katawan ng Soul Emna na dilaw na sandata ng labanan tulad ng lupa. Ang nakita ni Tang Wulan noong siya ay nasa Xingluo continent ay mas malalim. Hindi rin ito paraan. Pagkatapos ng lahat, si Yuanan Yahui ay mayroon pa ring Fallen Angel Martial Spirit, ngunit maaari lamang siyang magkaroon ng isang set ng battle armor. Sa makatuwid, kapag gumagawa ng battle armor, dapat niyang ipagkasundo ang paglipat sa pagitan ng dalawang martial arts hanggat maaari. Sa makatuwid, ang kanyang sandata sa labanan ay talagang parehong lupa at madilim. Kapag gumagamit ng iba't ibang martial arts, ang battle armor ay automatikong lilipat sa ibang estado. Ito mismo ay talagang isang kapintasan, dahil upang isaalang-alang ang iba't ibang martial arts, ang pagtaas sa isang martial arts ay magiging mas maliit kaysa sa isang normal na one-word battle armor. Ito rin ang dahilan kung bakit si Yuanan Yahui ay palaging isang tapat na taga-suporta ng battle armor na may animistic metal, dahil ito ang pinakamahalaga para sa kanya na palakasin ang battle armor mula sa simula sa pamamagitan ng animetic metal. Ang kanyang battle armor ang pinakamahirap gawin. Kung ang dalawang karakter na sandata sa labanan ay ganap na naibalik sa unyon at ito ay tumatagal ng masyadong mahaba, hindi pa banggitin ang espiritual na metal ay maaaring huwad ng mas maraming beses sa pamamagitan ng pagtunaw at pagpapanday ng halwang metal, upang makagawa ng sarili nitong sandata sa labanan. Nagiging mas malakas at nagpapahina sa mga negatibong epekto ng dual attribute battle armor. Sa mahabang dagandong sa langit, iniunat ni Yuanan Yahui ang kanyang mga braso, at ang dalawang sinag ng liwanag ay lumiwanag sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, ang espiritong singsing sa kanyang katawan ay lumiwanag, ang kanyang katawan ay mabilis na namamaga, at siya ay naging 6 na metrong taas sa isang kisap mata. Titan Great Ape. Upang harapin si Tang Wulan, walang duda na ang Titan Great Ape 1 ang pinakaangkop. Mula sa taas ng kanyang martial soul sa oras na ito, makikita na ang kanyang Titan Great Ape martial soul ay mas malakas kaysa dati.
Ang dalawang sinag ng liwanag na lumitaw sa magkabilang kamay ay eksaktong dalawang halwang metal na higanteng martilyo na ibinigay sa kanya ni Tang Wulan noon. Kaya lang medyo iba ang aura sa higanteng martilyo kumpara sa dati, at halatang tumaas ang pagbabago ng kapangyarihan ng espiritu. Ito ay malinaw na sumailalim sa isang tiyak na pagbabago upang gawin itong mas malakas. Ang 6 na metrong taas, sobrang marilag na Titan Great Ape, at may hawak na tulad ng isang pares ng 5 metro ang haba, napakalaki at hindi nagkakamali na nakakatakot na higanteng mga martilyo, ang lakas at kapangyarihan ay tiyak na magpapaikot sa mecha kapag nakita nila ito. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, at sinulyapan niya si Xie sa malayo, hinahangaan ito sa kanyang puso. Xie, ang lalaking ito ay may tendency na abusuhin. Hindi magiging magalang si Yuan Enyahui kay Tang Wulan. Bagamat mayroon lamang siyang 4 na singsing, ang kabuuang lakas ni Tang Wulan ay higit pa sa maaaring ipakita ng Soul Power Cultivation Base. Higit pa, pagkatapos niyang bumalik sa pagkakataong ito, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay hindi gaanong bumuti, ngunit ang aura ng dugo sa kanyang katawan ay hindi alam kung gaano kalakas kaysa dati. Sa harap ni Tang Wulan na ganito, hindi magkakaroon ng kaunting kamay si Yuan Enyahui. Sa paghakbang ng kaliwang paa ay tumalon na ang katawan, isang pares ng higanteng martilyo ang umangat at nahulog mula sa langit. Sunod-sunod, parang bulalakaw na sumusugod sa buwan. Ang higanteng martilyo ay hindi pa nahuhulog, at dalawang malalaking anino ng martilyo ay nahulog na mula sa langit. Ito ay isang pag-atake mula sa dalawang regiment na mas mukhang higanteng artillery shell. Ang buong katawan ay iniharap sa dilaw, at ang diameter ay kapareho ng sukat ng ulo ng isang sledgehammer. Ito ay isang air cannon. Nagulat si Tang Wulan. Kasabay nito, malalim din niyang naunawaan na nagawa ni Xie na talunin si Yuan Enyahui kahapon, kung gaano kaawa ang iba. Ilang taon na itong hindi nakita, nailapat na ni Yuan Enyahui ang air cannon sa ganoong lawak. Sa kamay ng higanteng martilyo at ang salitang battle armor ay tumaas. Ang lakas ng pagsabog ng dalawang higanteng hammer air cannon na ito ay kakilakilabot, kahit na ang ordinaryong soul-guided cannonballs ay mas mababa. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Tang Wulan na umiwas habang nakatayo sa lugar. Nakataas ang mga braso, tumayo siya sa itaas ng kanyang ulo. Ang isang pares ng mga armas ay biglang namamaga, ang ibabaw ng battle armor ay lahat ay nagpakita ng hugis ng mga kaliskis ng dragon, at ang mga gintong kuko ng dragon ay lumitaw. Nang makitang dumating na ang dalawang grupo ng mga anino ng martilyo, ang mga nakataas na kamay ni Tang Wulan ay humawak ng sabay, at walang hiya na hinawakan ang pares ng mga anino ng martilyo. Nakita na lang ng lahat ang kanyang pares ng golden dragon claws na biglang sumabog ng maliwanag na liwanag, at ang katawan ni Tang Wulan ay halatang napuno ng gintong liwanag at ambon. Sa susunod na saglit, ang dalawang grupo ng Hammer Shadows ay biglang nagkamot. Puff, puff, 2 beses, ang dalawang anino ng martilyo ay nagkalat, at ang malakas na impact ay bumagsak kay Tang Wulan, ngunit hindi man lang niya ito natinag. Sunod-sunod ang pares ng higanteng martilyo ni Yuan Enyahui, at nahulog sa ibabaw ng ulo ni Tang Wulan na parang kidlat. Biglang nagningning ang mga mata ni Tang Wulan. Hindi pa rin umiwas, biglang kumuyam ang isang pares ng Golden Dragon Claws, sumigaw, at binomba ng magkabilang kamao, kaya ginamit nila ang magkabilang kamao para tamaan ang dobleng martilyo. Alam mo, ang pares ng higanteng martilyo ay tumitimbang ng higit sa 10,000 kat-ties. Sa buong koponan ng Shrek 7 Devils, bukod kay Tang Wulan, si Yuan Enyahui lang ang makakagamit nito. Sa oras na ito, kasama ang makapangyarihang kapangyarihan ng King Kong Titan, ang katakutan ng lakas nito, kung ang isang dilaw na mecha ay hindi naglalabas ng Soul Guidance Shield, ito ay direktang madudurog at madudurog. Ngunit si Tang Wulan ay nagplano lamang na mag-head-on gamit ang kanyang mga kamao. Maging si Yuan Enyahui ay natagpuan nitong hindi kapani-paniwala. Hindi siya naniniwala na ang isang tao sa parehong antas ay maaaring gumamit ng kanyang katawan upang patigasin ang kanyang dobleng martilyo. Subconsciously, kumuha siya ng kaunting lakas, at lubos siyang nagtiwala kay Tang Wulan. Kaso, boom! Ang salpukan ng dobleng martilyo at kamao ay sumabog na lamang. Isang malakas na alon ng hangin ang agad na sumalpok na nakasentro sa banggaan ng dalawa. Sa sandaling ito, sa pakiramdam ng lahat, si Tang Wulan ay tila naging isang matayog na bundok. Hindi siya gumamit ng anumang spirit skill o spirit ring skills, at ang kanyang buong katawan ay ginintoang, at ang one-word battle armor ay naglabas ng nakakasilaw na kinang. Ang Shield of Comparing Soul Guidance sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan ay sumambulat din ng may malakas na halo. Nakablock ba ito? Nanlaki ang mga mata ng iba, at lalo silang pinagpawisan para kay Tang Wulan. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Yuan Enyahui. Sa panahon ng pagkawala ni Tang Wulan, siya ang isang power attack spirit battle master ng team at ang mainstay ng team. Gayunpaman, nakakita sila ng isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang dobleng martilyo ni Yuan Enyahui ay binomba ng dobleng kamao ni Tang Wulan, at pagkatapos ay tumalikod at nahulog sa lupa. Pagkatapos, sunod-sunod siyang umatras ng hindi mapigilan, umaatras ng mahigit 100 hakbang, at pagkatapos ay hindi na niya ito makontrol. Napaupo ang katawan niya sa lupa. Ito
Ang dalawang martilyo ay tumama sa lupa ng putok. Ang mga braso ni Yuan Enyahui ay mahinang bumagsak, at ang mga mata na nakatago sa ilalim ng helmet ay napuno ng ekspresyon ng hindi paniniwala. Bagaman bahagyang nabawasan ang kanyang lakas sa huling sandali, ang kapangyarihang nabawi niya ay nasa ilalim din ng kanyang kontrol. Ngunit nang matamaan niya ang dobleng kamao ni Tang Wulan, naramdaman niyang hindi siya kaharap ng isang tao, ngunit isang mabangis na hayop, at ang nakakatakot na puwersa ng countershock ay dumating na parang tubig. At malinaw din niyang nakita si Tang Wulan na gumagawa ng isang kilusang pagsasara ng kamao, na nangangahulugang hindi rin niya ginamit ang kanyang buong lakas. Tumayo si Tang Wulan, hindi gumagalaw o humahabol. Ang iba ay mapurol. Nag-flash ang figure ni XEXE, at sinunggaban na niya si Yuan Enyahui. Ang laging kalmadong mukha ni Ye Xinglan ay hindi maiwasang ibuka ang kanyang bibig sa sandaling ito. Ito ay. Mabilis ding lumapit si Tang Wulan kay Yuan Enyahui, okay lang ba? Nawala na ni Yuan Enyahui ang dalawang martilyo sa kanyang mga kamay at mapait na ngumiti, ayos lang, na-dislocate lang ang kanyang mga braso. Kung walang battle armor, natatakot ako. Dislokasyon. Boss, masyado kang malupit, inaaway kita. 2 beses na tinalo ni XCPI ang battle armor ni Tang Wulan sa kalungkutan. Humingi ng paumanhin si Tang Wulan, pasensya na. Hindi ko alam na mangyayari ito. Sa wakas naramdaman ko na lang na hindi ka sapat, ngunit mabilis kang nakabawi ng lakas, ngunit medyo huli na. Tahimik, biglang tumahimik ang paligid. Kapag hindi malakas ang kapangyarihan. Kapag ang kapangyarihan ay hindi malakas. Kapag hindi malakas ang kapangyarihan. OMG. Iyon ay ang Titan Great Ape, at iyon ay isang pares ng mga higanteng martilyo na tumitimbang ng 10,000 kilo. Iyon ang pag-atake ni Yuan Enyahui gamit ang isang air cannon. Kahit na bukod sa kanya, talagang walang sino man ang kukuha ng ganoong pag-atake. Ang kanyang feedback ay hindi malakas ang lakas. Ito. Napatulala rin si Yuan Enyahui kay Tang Wulan, to be honest, gaano karaming effort ang ginamit mo ngayon lang. Nag-isip sandali si Tang Wulan at sinabing, mga 50% hanggang 60%. Ilang sandali ding hindi nakaimik si Yuan Enyahui, lumiit ang kanyang katawan pabalik sa normal nitong anyo, tinulungan siya ni XEXE na itulak ang kanyang mga braso at ikinonekta ang na-dislocate na braso. Seryosong sinabi niya, Captain, sa palagay ko ay dapat mong suriin muna ang iyong lakas. Sa palagay ko, mula sa pananaw ng lakas lamang, kahit na ito ay Long Yu, ito ay dapat na mas mababa kaysa sa iyo. Paano magbabago ang iyong lakas? Kailangang napakalakas. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ito dapat ang dahilan kung bakit ako nag-absorb ng kaunting enerhiya upang mapangalagaan ang katawan sa nakalipas na 3 taon. Sa tingin ko ay gusto ninyong malaman kung saan ako nagpunta noong nawala ako. Ganito. Sa ngayon, wala siyang itinatago, at ikinwento ang sarili niyang mga pangyayari sa Dragon Valley. True Kill Bones. 3 taon ng libing. Boss, nanalo ka. Hindi makapaniwalang tumingin si XEXE kay Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, pero please be at ease. Tulad ng alam mo, ang martial soul ko ay Blue Silver Grass. Sa katunayan, kung walang Golden Dragon King bloodline, wala talaga ako, kahit pilitin ko pa, wala rin itong silbi. Oo. Kaya, lubos akong nagpapasalamat sa mga bagay na dinala sa akin ng dugo. Pagdating ko sa Dragon Valley, mas nakatulong sa akin ang dragon na makayanan ang enerhiya. Ang paglalantad nila sa bangkay sa ilang. Hindi ko lang inaasahan na magtatagal ito ng ganoon katagal at araw-araw ang paghukay ng kilya, lalo na ang paglalagay ng mga mabibigat na kilya sa kanilang orihinal na anyo ay napakahirap, mas mabigat kaysa sa iyong iniisip. Nag-absorb ako ng ilang dragon spirit araw-araw, kasabay ng patuloy na pagtatrabaho. Baka natural na tumaas ang lakas ko. Nararamdaman ko ito sa sarili ko, ngunit hindi ko inasahan na tataas ito ng labis. Gayunpaman, kaya ko itong kontrolin. Hindi bababa sa hindi ito nakakaapekto sa pag-forging. Sinabi ni Xu Xiaoyan, mukhang hindi masamang bagay na hindi bumuti ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Boss, ang iyong pisikal na lakas ay mas nakakatakot. Ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa karamihan ng mga kakayahan ng kaluluwa, kahit si Yuanan ay hindi ito magagawa. Kung ikukumpara sa lakas, sino pa rin ang mas magaling? Ang iyong kalaban. Natatakot akong may kumpara mo sa title Daoluo. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, imposible iyan. Madaling durugan ako ng may pamagat na espiritong kapangyarihan ni Daoluo. Gayunpaman, iniisip ko rin na dapat kong subukan kung gaano kalakas ang lakas ko. Para mas makontrol ito sa hinaharap. Kung hindi ka magsusuot ng battle armor, hindi ito dapat ganoon kalakas. Yuanan, sa susunod na gumamit ka ng Troll Titans, at pagkatapos ay hindi ko nasubukang muli. Ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay walang alinlangan na ikinagulat ng lahat. Ito ay simpleng pakiramdam ng pagkapuot sa langit at pagkapuot sa lupa ng walang singsing. Ito ay hindi tulad ng mga tao ay maaaring magkaroon. Ang lahat ng kagamitan sa silid ng pisikal na pagsusuri ng panloob na patio ay ang pinaka-advanced.
Ang mga mag-aaral sa panloob na patio ay susuriin ang kanilang pisikal na kondisyon tuwing 3 buwan, kabilang ang tumpak na soul power cultivation base, lakas, bilis, mental power, reaction power, at iba pa. Maghintay. Napaka-detalyado. Upang may ayos ng mga mag-aaral ang kanilang sarili ayon sa kanilang iba't ibang sitwasyon. Nang dumating si Tang Wulan at ang kanyang mga kaibigan sa physical examination room, may nakatayo na rito at naghihintay sa kanila. Tila hindi gaanong nagbago si Wu Changkung kumpara sa mahigit 3 taon na ang nakalipas, at ang mga taon ay hindi nag-iwan ng anumang bakas sa mukha ng malamig at mayabang na lalaking Diyos na ito. Kaya lang napahaba ang hininga. Nang makita siya, si Tang Wulan ay nagmadaling sumulong ng ilang hakbang at magalang na sinabi, "Teacher Wu, bumalik ako." Biglang humakbang si Wu Zhangkong at hindi inaasahang niyakap siya, "At least, mas maganda ang sitwasyon mo kaysa sa akin." Saglit na natigilan si Tang Wulan. Biglang kung ano ang nakita ni Wu Changkong nang dalhin siya ni Wu Changkong sa Tiandao City at pumasok sa sementeryo, bahagyang nayanig ang kanyang isip, "Mr. Wu." Binitawan siya ni Wu Changkong, "Ayos lang ako pagbalik ko, wala akong kailangan sabihin. Halika na, dadalhin kita sa physical examination." Nakangiting yumuko si Exi at itinuro ang kanyang ilong. Walang alinlangan, ipinaalam niya kay Wu Changkong. Dahil bumalik si Tang Wulan sa akademya, ang buong tao ay medyo nalito dahil sa mga gawain ni Goyu. Gayunpaman, pagkatapos niyang magising, bigla niyang napagtanto na nitong mga nakaraang araw nang sabik niyang hinahanap si Goyu, walang guro ang pumipigil sa kanya. Maging ito ay Zuo Shi, Feng Wuyo, o Wu Changkong, wala. "Teacher Wu, pasensya na, pagkabalik ko." Umiling si Wu Changkong, "Marahil, hindi mo pa rin alam ang sitwasyon sa panloob na patio. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo ng maikli. Pagkatapos mong makapasok sa panloob na patio, ikaw ay ituring na nasa hustong gulang ng akademya. Ikaw yaw ang may pananagutan sa lahat ng iyong mga aksyon, ngunit katulad nito, ang kolehiyo ay hindi nahihigpitan katulad ng ginawa mo noong ikaw ay nasa napakaliit na patio sa loob. Gawin mo ang gusto mong gawin, walang sinuman ang haarang." Higit pa, ang relasyon mo kay Goyu ay natukoy pagkatapos ng Sigad Blind Date Conference, tiyak na susuportahan ka ng akademi sa bagay na ito at kahit natulungan kang mahanap siya, aabisuhan ka sa lalong madaling panahon Maislan ang spiritual pagoda, maliban kung pinilit ito ng Pavilion Master na humiling ng iba, mahirap para sa amin na hawakan ito ng kaunting hinanakit sa iyo. Siyempre, si Yunming ay may sama ng loob kay Tang Wulan, at ang pinakamahusay na mga disipulo ay nawala ng landas dahil kay Tang Wulan. Kakaiba kung walang sama ng loob. Nang marinig ang mga salita ni Wu Changkong, hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng init sa kanyang puso. Bagamat hindi siya pinuntahan ni Teacher Wu, walang duda na tinulungan niya siyang mahanap si Goyu. Kung hindi, hindi niya ito malalaman ng malinaw. Pumunta ba si Goyu sa Spirit Pagoda? Maaaring ang problema sa pagitan ko at niya ay nasa Spirit Transmission Tower. Sa mundong ito, ang tanging nakakatakot sa Academy ay ang Spirit Spreading Pagoda. Oo, dapat ganoon. Sa pag-iisip nito, biglang naramdaman ni Tang Wulan na mayroon siyang layunin. Bagamat napakalaki ng layuning dapat harapin, mas mabuting magkaroon ng layunin kaysa wala. Kahit papaano ay nagbibigay ito sa kanya ng direksyon para magtrabaho ng husto. Ang silid ng pisikal na pagsusuri ay napakalaki, mas malaki kaysa sa inaasahan, at ang volume ng bawat makina ay napakalaki din. Kailangan mong magsagawa ng isang komprehensibong pagsubok, upang malaman namin ang iyong tunay na pisikal na estado, upang maaari mong ayusin ang sumusunod na pagsasanay para sa iyo. Sabi ni Wu Changkong kay Tang Wulan. Oo. Sumang-ayon si Tang Wulan. Subukan mo muna ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Dinala siya ni Wu Changkong sa isang instrumento. Mayroong 2 sphere sa instrumento. Gumamit ng katulad noon si Tang Wulan at nagmadaling hawakan ito. Inactivate ni Wu Changkong ang instrumento, at hindi nagtagal, mabilis na lumitaw ang ilang numero. Soul Power Level, 47. Soul Sect Level. Soul Power Compression, 6 degrees. Tumunog ang electronic audio. Nang marinig niya ang salitang 6 degrees, bahagyang tumaas ang kilay ni Wu Changkong, at gulat na tumingin siya kay Tang Wulan. Soul Power Compression, ano ito? May kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan. Noong nagsasagawa siya ng mga katulad na pagsubok dati, wala siyang data ng Soul Power Compression. Sinabi ni Wu Changkong, pagkatapos na maabot ng kapangyarihan ng kaluluwa ang isang tiyak na antas, ang dami ay hindi na lubos na mahalaga, ngunit depende na rin sa kalidad. Ang compression ay ang kalidad. Sa madaling salita, ito rin ay ang 9-ring titled Daoluo, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pinahuhusay sa pamamagitan ng langit, materyal, at lupa na kayamanan. Ang naabot mo ay ganap na naiiba mula sa pag-abot sa antas ng 70 antas ng pag-iipon ng sarili. Magkaiba ang 3 degree. Kung mas mataas ang antas ng compression, mas matibay ang kapangyarihan ng kaluluwa sa isang antas na ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa ay nakompres ang isang antas ng 6 na antas ay nangangahulugan na kahit na ikaw ay nasa ika-4 na antas ng paglilinang ng mga singsing, sa katunayan, ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa ay maihahambing sa isang antas ng isang normal na antas ng kaluluwa na may katumbas na 2 antas ang mga kaluluwang hari ng higit sa 50 ranggo.
Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Tang Wulan ang konseptong ito, at hindi maiwasang tumingin sa kanyang mga kaibigan sa paligid niya, na may liwanag na pagtatanong sa kanyang mga mata. Nagkibit balikat si XCXC, nagpa-practice kami ng Zuan Tiangong, mas advantage ang Soul Power Compression Degree. 6 degrees din ako, pero 5 rings ang cultivation level ko. Dapat pareho ang lahat. Haha, mayroon akong 7 degree. Lumapit si Chubby Shu Lizzie at nakangiting sinabi. Sinabi ni XCXC sa galit na tono, iba ka sa mga normal na tao. Maaari kang mag-concentrate sa paglinang ng kapangyarihan ng kaluluwa at i-compress sila. Ano ang pinagkaiba sa mga normal na tao? Napatingin si Ye Xinglan kay XCXC. Saglit na natigilan si XCXC, at pagkatapos ay nag-react siya, tumingin kay Yuan Enyahui sa tabi niya na may kakaibang ekspresyon. Tila hindi siya nakita ni Yuan Enyahui na humihingi ng tulong. Umubo si XCXC, ibig sabihin, iba ito sa mga normal na tao, ibig sabihin, talented siya. Lizzie, tingnan mo kung tama ako. Haha. Sinabi ni Wu Changkong, sa bagay na ito, si Lizzie ay talagang may talento. Ang pagpapabuti ng Soul Power Compression ay mas mahirap kaysa sa pagsasanay ng Soul Power. Lalo na pagkatapos ng ika-5 degree, mahirap taasan ang compression degree ng 1 degree. Mayroon na akong level 77 Spirit Power, at ang aking compression ay halos hindi na umabot sa 7 degree. Fair na, sa susunod na pagsubok. Pagkatapos ng paliwanag ng lahat, naunawaan ni Tang Wulan ang kahalagahan ng paghatol ng Soul Power Compression. Walang alinlangan, ang ika-4 na singsing ay umabot sa ika-6 na antas, at mayroon pa ring maraming puwang para sa pagpapabuti sa hinaharap. Magandang data ito. Subukan mo muna ang iyong mental power. Gamit ang malaking instrumento, umupo si Tang Wulan, ibinaba ang isang helmet at tinakpan ang kanyang ulo. Sinabi ni Wu Changkong, ang instrumento sa inner courtyard ay medyo malakas, ngunit ito ay napakaligtas. Maaari mong i-relax ang iyong isip at natural na ilabas ang iyong mental energy sa paligid ng iyong ulo, at ang instrumento ang magre-record nito. Ipinikit ang kanyang mga mata, nais ding malaman ni Tang Wulan kung anong antas ng espiritual na kapangyarihan ang naabot niya ngayon. Noong nasa Dragon Valley siya, preliminary judgment lang siya. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay dapat na dumaan sa Linghai Realm at umabot sa Lingyuan Realm. Antas. Ngunit kung walang tunay na pagsubok, hindi niya matiyak kung tama ang kanyang paghatol. Pagkatapos ng lahat, ang pangangailangan ng espiritu ng kapangyarihan ng Linghai Realm ay 500 puntos lamang, habang ang Lingyuan Realm ay kasing taas ng 5,000 puntos. Sa sandaling makapasok ka sa Lingyuan Realm, ito ay ganap na ibang mundo. Maraming napakalakas na Panginoon ng kaluluwa ang may kanilang espiritual na kapangyarihan sa antas na ito. Sa pagkakaalam ni Tang Wulan, nang pumunta sila sa Star Luo Empire, malamang na hindi pa naabot ni Teacher Wu ang antas na ito. Nagsimulang gumana ang makina, at bumukas ang mga ilaw. Ang bawat liwanag ay kumakatawan sa 100 punto ng espiritual na kapangyarihan. Mabilis na bumangon ang mga ilaw, at sa isang kisap mata, mahigit 10 ilaw ang bumukas. Ang lahat ay hindi masyadong nagulat, pagkatapos ng lahat, matagal na nilang alam na ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan ay umabot na sa kaharian ng dagat ng espiritu. Pagkatapos ng mahabang panahon, normal na umabot sa 1,000 lakas ng pag-iisip. Sa katunayan, naabot na nila ang antas ng kapangyarihang pangkaisipang ito. Ang lakas ng pag-iisip ni Xu Xiaoyan ay ang pinakamalakas, na nakalusot sa 3,000 puntos, at nasa itaas ng gitna ng kaharian ng dagat ng espiritu. Para kay Gu Yu, hindi na siya nagsagawa ng mga pagsusulit sa academy, lahat siya ay nasa gilid ng Spirit Transmission Tower, kaya walang nakakaalam ng eksaktong lakas ng kanyang pag-iisip. Gayunpaman, ang punto ng view sa instrumento ay malinaw na hindi nangangahulugang huminto, at patuloy na tumataas. Maya-maya, muling bumukas ang 10 ilaw. 2,000. Nagsimulang magpakita ng pagkagulat ang mga mukha ng lahat, pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay isang Spirit Master ng sistema ng pag-atake. 2,000 mental na kapangyarihan, ito ay medyo kahanga-hanga. Kung mag-converge ka ng kaunti kapag pumipili ng mga spirit, sapat na ang mental power ng level na ito para suportahan ang title Daoluo level. Pagkatapos, 3,000. Kapag umabot sa 3,000 ang datos, ang pagkagulat sa mukha ng lahat ay napalitan ng pagkagulat. 3,000, mataas na antas ng kaharian ng Linghai. Nawala ng boses si Xu Xiaoyan, hindi hihigit sa akin ang mental power ni boss, tama ba? Bago bumagsak ang kanyang boses, nakita niya ang 34 na lampara na lumiwanag, at ang kanyang lakas sa pag-iisip ay higit sa 3,300. Ito. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay lumampas sa 3,000, na napakabihirang sa mga disipulo sa loob ng korte. Napakahalaga ng espiritual na kapangyarihan sa mga espiritu, ngunit ang antas ng kahalagahan ay malinaw na hindi maihahambing sa kapangyarihan ng espiritu. Sa makatuwid, maliban kung ito ay para sa pagsasama-sama ng mas mataas na antas ng mga espiritu, kakaunti ang mga tao na magpapakadalubhasa sa espiritual na kapangyarihan. 4,000. Nabigla. Nagulat ang lahat. Ang ibig sabihin ng 4,000 ay ang pinakamataas na antas ng kaharian ng Lingyuan.
Pagkatapos maabot ang antas na ito, magkakaroon ng pagkakataong maabot ang Lingyuan Realm sa hinaharap. Ano ang Lingyuan? Lingyuan Realm, tulad ng kailaliman tulad ng isang bilangguan, asul pababa sa dilaw na bukal, pataas sa mahirap na asul at pababa sa dilaw na bukal, ang mga iniisip ng lahat ng bagay ay bumalik sa puso, ang pinakamataas na espiritual na kapangyarihan ay ang pundasyon ng maalamat na kaluluwa, na maaaring isama sa anumang antas ng mga kaluluwa. Ang mga kahel at pulang kaluluwa ay maaari lamang pagsamahin sa isa, sa kaso ng pagkakaroon ng alinman sa dalawang espiritong ito, ang kakayahang pagsamahin ng iba pang mga espiritu ay katumbas ng kaharian ng dagat ng mga espiritu. Kung walang pula at orange na mga kaluluwa, ang pinakamataas na limitasyon ng mga kaluluwa ng iba pang mga antas ay 5, ngunit ang antas ay hindi limitado. Karaniwan, ang Lingyuan Realm ay ang limitasyon na ng mga tao. Gayunpaman, ang mga ilaw ay nakasindi pa rin, at ang mga ito ay lumiwanag ng matatag at pare-pareho, na nangangahulugan na si Tang Wulan ay hindi pa umabot sa limitasyon. Isawsaw. Biglang tumunog ang instrument. Kaagad pagkatapos, lahat ng mga naunang ilaw ay namatay ng sabay-sabay. Nang maisip ng lahat na tapos na ang pagsusulit ni Tang Wulan, isang lilang ilaw ang bumungad sa tabi niya. Lingyuan Realm. Napabulala si Wu Changkong, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Sa katunayan, hanggang ngayon, ang kanyang mental na kapangyarihan ay hindi pa nakakalusot sa espiritual na kailaliman. Ano ang Lingyuan? Ito ay parang sound barrier ng bilis, sa ibaba ng Lingyuan Realm at sa itaas ng Lingyuan Realm, ito ay ganap na isang dalawang antas na konsepto. Talagang nakapasok si Tang Wulan sa Lingyuan Realm nang hindi nalalaman, ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Bumukas ang mga dilaw na ilaw, at nagpatuloy ang pagsubok. Hindi na nabigla ang lahat, medyo manhid na sila. 47 antas na sekta ng kaluluwa, na may espiritual na kapangyarihan na nilinang sa kaharian ng Lingyuan. Kahit na ito ay isang spiritual spirit master, ang espiritual na kapangyarihan ay maaaring hindi maabot ang antas na ito, tama ba? Nahulaan nilang lahat na ang mental power ni Guyu ay dapat na umabot sa Spirit Abyss Realm. Gayunpaman, hindi pa ito nakumpirma. Kasabay nito, ang martial soul ni Guyu ay kinokontrol ng mga elemento at nangangailangan ng napakataas na espiritual na kapangyarihan. Ngunit ang Tang Wulan ay isang malakas na sistema ng opens iba, sa pinakamabuting paraan ay mabibilang ito bilang isang control system. Bakit napakataas ng mental power niya? Lahat ay nagsasanay ng purple magic pupil. Bakit napakalaki ng gap? 6,000, 7,000. Bukas pa rin ang mga ilaw, at walang paghinto, ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay malinaw na nalampasan ng 2 beses ng higit pa kaysa kay Xu Xiaoyan. Sa oras na ito, kahit si Wu Zhangkong ay medyo matamlay, at hindi pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon sa akademya. Sa mga mag-aaral sa inner courtyard, ang mga makakalampas sa Tang Wulan sa kanilang espiritual na paglilinang ay talagang bihira. Sa pagkakaalam ni Wu Changkong, sa buong akademya, ang may pinakamalakas na espiritual na paglilinang ay syempre ang kontemporaryong Sigad Pavilion Master, isang henerasyon ng Extreme Daoluo, Qingtian Daoluo Yunning. Ang espiritual na kapangyarihan ng Old Yun ay umabot sa maalamat na pag-iral ng mga Diyos, ngunit ito rin ang nag-iisang Diyos ng Shrek Academy. Bilang karagdagan sa kanya, kahit na ang liwanag at madilim na base ng paglilinang ng espiritual na kapangyarihan ni Daoluo ay nasa antas pa rin ng espiritual na kaharian. Ang espiritual na kaharian at ang espiritual na malalim na kaharian ay isang hakbang na lang. 20,000 punto ng kapangyarihang pangkaisipan ang hangganan ng espiritual na kaharian. Ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan ay lumampas na sa 7,000. Siya ay 18 taong gulang lamang, na nangangahulugan na sa hinaharap, sa mga tuntunin ng mga antas ng espiritual na kapangyarihan, dapat niyang maapektuhan ang espiritual na kaharian. Hindi na ito henyo. Alam din ni Wu Changkong na sa maagang yugto ng paglilinang ng master ng kaluluwa, ang papel ng espiritual na kapangyarihan ay hindi masyadong halata para sa mga soul master na hindi nangangailangan ng malalakas na espiritual na martial spirit, ngunit pagkatapos maabot ang may titulong Daoluo level, ang espiritual na kapangyarihan ay gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Kung gusto mong pumunta ng higit pa sa antas ng title Daoluo, dapat ay mayroon kang malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, mas malakas, mas malaki ang posibilidad ng pagpapabuti. Ang Ultimate Daoluo ay dapat mayroong espiritual na cultivation base ng Divine Origin Realm, at ito rin ang pinakamahalagang lugar kung saan maraming Super Daoluo ang natigil. Ang dahilan kung bakit hindi maabot ni na Light at Dark Daoluo ang antas na iyon ay dahil ang kanyang mental power ay hindi makalusot sa bottleneck ng Divine Origin Realm. Sa mundo ngayon, mabibilang sila ng mga maaaring magkaroon ng espiritual na cultivation base ng Divine Origin Realm sa isang sampal. Siyempre, sa mas mataas na antas, tila ang espiritual na kapangyarihan ng Divine King Realm na umiral lamang sa edad ng God Realm ay matagal nang nawala. Sinasabi na maliban kung ikaw ay tunay na maging isang Diyos, imposibleng maabot ng iyong espiritual na kapangyarihan ang kalagayang iyon. Ang bilis ng mga ilaw sa wakas ay nagsimulang bumagal, na nangangahulugan na ang pagtuklas ay umabot na sa huling yugto, nang ang ika-28 dilaw na ilaw ay bumukas, sa wakas ay tumigil ito. Isang lilang lampara, 28 dilaw na lampara. 7,800 punto ng lakas ng pag-iisip. Parang tuyong bibig ang lahat, 7,008.
Mayroong 7,080. Ito ay hindi ka panipaniwala. Nangangahulugan ng 7,000 o 800 punto ng lakas ng pag-iisip na alam nila ang ibig sabihin nito. Lingyuan Realm, ang Lingyuan Realm ay parang isang malalim na bilangguan. At ito ay hindi lamang pagsisimula. Ang 10,000 puntos sa gitna ng Lingyuan Realm ay hindi gaanong kalayuan. Nakasuot ng helmet, hindi marinig ni Tang Wulan ang mga tunog sa labas. Hinubad niya ang kanyang helmet matapos mapaalalahanan ng isang beep. Sa pagtingin sa bawat isa sa kanyang mga kasosyo na may mapurol na mga tingin, hindi nila maiwasang magtanong ng may pagkalito, ano ang problema mo? 7,008. Iminuwestro ni Xi si Tang Wulan, na may 7 sa kanyang kaliwang kamay at 8 sa kanyang kanan. Natigilan si Tang Wulan saglit, at pagkatapos ay nagsabi ng, "Oh. Oh, tapos na. Boss, hindi ka ba nagulat? Umabot na sa 7,800 points ang iyong mental strength, Lingyuan Realm." Excited na sabi ni Xi. Sinabi ni Tang Wulan, nasa Lingyuan Realm na si Guyu. Ano ang problema? Walang imik ang lahat. Tiningnan siya ni Wu Changkong na may nakakapasong mga mata, alam mo na ba na nalampasan mo na ang antas na ito? Tumango si Tang Wulan, mukhang pakiramdam kapag nalalampasan, parang naging malinaw ang buong mundo, at ang persepsyon ay bumuti ng husto. Parang pagbukas ng pinto at pagpasok sa ibang mundo. Saglit na natigilan si Wu Changkong. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya kay Tang Wulan, salamat. Walang alinlangan, ang insight ni Tang Wulan ay nakatulong sa kanya. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang susunod? Pagsusulit sa lakas. Sabi ni Wu Changkong. Bagamat walang ekspresyon ang kanyang mukha, ang pagbabago-bago ng kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin na ang kanyang kalooban sa oras na ito ay hindi kalmado gaya ng nakikita. Ang laki ng strength tester ay nalampasan ang imahinasyon ni Tang Wulan, at ito ay parang burol. Mayroong higit sa 30 kapansin-pansin na mga bahagi dito, na ang bawat isa ay naiiba sa laki at hugis. Sinabi ni Wu Changkong, ang pagsubok sa lakas ay komprehensibo at maaaring masuri ng napakahusay. Halimbawa, maaari mong subukan ang lakas ng iyong palad, lakas ng kamao, lakas ng impact sa balikat, lakas ng sandata sa labanan, lakas ng pag-atake ng sandata, at iba pa. Iminumungkahi kung gumawa ka ng pagsubok sa lakas ng boxing, at pagkatapos ay subukan itong muli pagkatapos maisuot ang sandata ng labanan. Dinala niya si Tang Wulan sa lahat ng paraan, at walang nakakaalam ng mga kakayahan ni Tang Wulan na mas mahusay kaysa sa kanya. Mabuti. Sumang-ayon si Tang Wulan. Ang bawat tao'y humakbang pabalik sa subconsciously. Kung ikukumpara sa kapangyarihan ng pag-iisip, ang lahat ay walang alinlangan na mas interesado sa kapangyarihan ni Tang Wulan. Maging si Tang Wulan ay mas magaan ang pakiramdam kaysa sa makapangyarihang kapangyarihan ni Yuanan Yahui, kaya paano maaabot ang kanyang sariling limitasyon sa kapangyarihan? Lumitaw ang target sa boxing. Ginalaw ni Tang Wulan ang kanyang katawan, ang kapangyarihan ng chi at dugo ay lumundag sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay biglang uminit. Nagsimulang maglabas ng malabong gintong halo ang kanyang mga mata. Simulan. Kasunod ng malakas na sigaw ni Wu Changkong, inikot ni Tang Wulan ng kalahati ang kanyang katawan, pagkatapos ay sumuntok na parang kidlat. Kanang kamao. Boom, marahas na yumanig ang buong target, at pagkatapos ay ilang ulit na nanginginig ang parang burol na pagyanig bago bumalik sa kalmado. Ang lakas ng boxing ng kanang kamao, 104,000 kilo. Electronic sound ang nagbigay ng sagot. Si Tang Wulan mismo ay natigilan, 104,000 kilo. Ano ang konseptong ito? Ang 1 tonelada ay 1,000 kilo, at ang 104,000 kilo ay nangangahulugan na ang sariling suntok ay puno ng 100 tonelada ng kapangyarihan. Natahimik ang audience, maging si Wu Zhangkong. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang kanang kamay, pagkatapos ay tumalikod, at bamulong sa kanyang mga kaibigan, lakas ng pagsabog, lakas ng pagsabog. Natauhan si Wu Changkong sa oras na ito, ang karaniwang lakas ng isang black level na mecha para sa isang buong suntok ay 35,000 kilo. Kapag lamang naabot ang pamantayang ito maaari itong ma-assess bilang isang black level. Ang red level na mecha ay masyadong espesyal para gumamit ng kapangyarihan. Pagsusuri. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng kanang kamao ni Tang Wulan ay higit na 3 beses kaysa sa black level mecha. Boss, isa ka lang humanoid monster. Naiintindihan ko na ngayon na nagpakita ka lang ng awa kay Yuanan. Oo, bukod sa humanoid na halimaw, wala akong maisip na ilarawan kay Tang Wulan. Huwag kalimutan, hindi pa siya nakasuot ng battle armor. Hindi man lang nito ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa espiritu na nagpapalaki ng kapangyarihan, tulad ng katawan ng gintong dragon. Okay, hindi na kailangang magpatuloy sa pagsubok. Ikan-away ni Wu Changkong ang kanyang kamay. Nalilitong tanong ni Tang Wulan, bakit Teacher Wu? Si Wu Changkong ay bihirang magpakita ng napakamakatao na ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi sa galit na tono, ang sukdulang tibay ng instrumentong ito ay 200,000 kilo. Nag-aalala ako na kung isusuot mo ang sandata sa labanan at lalabas ang lahat, malalampasan mo ang limitasyon ng lakas na ito.
Gayunpaman, dapat akong magbigay sa iyo ng mungkahi, kailangan mong pataasin ang iyong kasalukuyang lakas ng braso sa lalong madaling panahon, at dagdagan ang iyong kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban sa lalong madaling panahon, at dagdagan ang iyong kasalukuyang lakas ng braso sa lalong madaling panahon. Lakas, hindi makatiis ang isang salitang sandata sa labanan kung makatagpo ka ng isang bagay na napakahirap sa isang malakas na banggaan, ang sandata ng labanan ay malamang na masira. Hindi kaya ng battle armor ang kapangyarihan ni Tang Wulin. Mapait na ngumiti si Yuan and Yahui, akala ko nalampasan kita, pero who knows, parang mas malayo ang distansya. Para sa Soul Master, ang kapangyarihan ay hindi isang uri ng kakayahan na napakatakot na harapin. Pagkatapos ng lahat, ang mga limitasyon ng kapangyarihan lamang ay masyadong malaki. Gayunpaman, kahit anong uri ng kakayahan, pagkatapos maabot ang isang tiyak na sukdulan. Hindi sila mahuhusgahan ng common sense. Si Wu Changkong ay nagbigay ng isa pang istatistika, kapag ang power title Dao Luo ay lumampas sa ika-70 antas, ang lakas ng boxing na 100,000 kilo ang pundasyon. Sa pangkalahatan, ang isang power type na 3-character Battle Armor Master ay makakamit din ito. Level ng lakas. Wulin, tao ka ba talaga? Ang palaging malamig na gurong si Wu ay biglang nagsalita ng ganoong pangungusap, si Tang Wulin ay medyo napahiya, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa kanyang mga kamay. Matapos makuha ang enerhiya ng selyo ng Golden Dragon King, maituturing ba talaga siyang tao? Gayunpaman, kinumpirma din ito kung gaano katakot ang kapangyarihan ni Tang Wulin ngayon, maging si Wu Changkong, na isang silid-aralan ng Shrek Academy, ay nagulat sa kanyang lakas. Tiningnan ni Wu Changkong si Tang Wulin na may kakaibang lambot sa kanyang mga mata, malaki na kayong lahat, at wala akong maituturo sa inyo. Sa hinaharap, isasagawa kayo ng mga pinamagatang Dao Luo powerhouses ng akademya. Magturo. Nakaramdam ng pagkabalisa si Tang Wulin, Teacher Wu. Kinawean ni Wu Changkong ang kanyang kamay, dinala kita, Gu Yu, Xiaoyan, at XCX mula sa Donghai City. Tuwang-tuwa akong makitang makakamit mo ang mga resulta ngayon. Pansamantala akong huminto sa trabaho bilang guro sa kolehiyo. Pagkatapos nito, magsisimula akong mag-practice sa retreat. Sa pagkakataong ito, hindi bababa sa 1 taon ang aking pag-urong. Pagkasabi noon, huminto siya, naalis ang mga mata niya sa lahat, ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa at muling nagpasiklab sa aking puso. Wulin, sa palagay ko hindi mo kailangang mag-alala ng sobra tungkol kay Guyu. Ang mga kakayahan ni Guyu ay sapat na malakas. Sa tingin ko ang hadlang sa pagitan ninyo ay higit sa lahat ay dahil sa tiyak na mapagkompetensyang relasyon sa pagitan ng Spiritual Pagoda at Tang Sect. Kung ang iyong sarili ay talagang tulad ng mundong ito, subukang gawing mas malakas ang iyong sarili. Lahat ng bagay. Kapag mayroon kang sapat na lakas, lahat ng imposible ay magiging posible na hindi mo nakita ang pagkabulok at pagsuko. Oo, gagawin ko talaga. Naikuyong ni Tang Wulin ang kanyang mga kamao at tumugon ng mariin. Ang susunod na pagsubok ay naging napakamabagal, ngunit para sa lahat ng mga pisikal na pagsusulit, si Tang Wulin ay nagbigay ng labis na kamanghamanghang data. Ang tigas ng kanyang balat ay maihahambing pa sa isang defense system na espiritong hayop na may antas na higit sa 1,000 taon, na kamangha-mangha. Mula sa pangkalahatang data, siya ay ganap na tulad ng isang humanoid na halimaw sa halip na isang tao. Okay, dito na matatapos ang pagsubok. I will submit this data directly to Poseidon Pavilion. Kakabalik mo lang sa inner courtyard. With your talent, I believe Poseidon Pavilion will direct assign you an instructor. In my opinion, you the possibility of the master should be the greatest. After all, you were studying with him before. You should now go to the Spirit Pagoda and name your battle armorer. Pinangalanan gamit ang salitang battle armor. Ito ay talagang ang pinakanaaasam na bagay para sa lahat ng mga Espiritu Masters. Pagkatapos lamang magkaroon ng buong set ng one-word battle armor maaari silang magkaroon ng ganitong kwalifikasyon. Bagamat ang pangalan ng isang sandata sa labanan ay maaari lamang maging isang salita, kahit na mayroon lamang isang salita, ang lahat ng mga Panginoon ng Espiritu ay umaasa dito, dahil ito ay nagpapatunay ng kanilang lakas at walang kapantay na kaluwalhatian. Tiningnan ni Tang Wulin ang kanyang mga kaibigan ng hindi namamalayan, at lahat ay nakatingin din sa kanya. Ngumiti si XCX at sinabi, Boss, alam na namin noon pa man na babalik ka, kaya kahit na mayroon na kaming buong set ng one-word battle armor, hindi pa namin pinaghirapan ng two-word battle armor. Kailangan mong tulungan kaming magsimula ng mabilis. Forged. Para maitaas ang aming battle armor sa kabuuan. Sabay-sabay na nagtawanan ang lahat. Sinabi ni Yuan and Yahui, ang tanging peking pinagkakatiwalaan namin ay ikaw, at ikaw lang ang nakakaalam ng pinakamainam na kailangan ng aming battle armor metal. Sinabi ni Tang Wulin, napangalan na ba ang lahat ng iyong sandata sa labanan? Tumanggo si Yuan and Yahui, sa pangkalahatan, ang pangalan ng battle armor ay nauugnay sa sarili niyang martial spirit. O ang unang dalawang karakter ay nauugnay sa martial spirit. Ngumiti si XCX at sinabi, kapag mas marami ang mga salita, maaari rin itong may ugnay sa iyong kasintahan, si Yuanan, sa palagay mo ba ay mas mataas ang antas ng battle armor kapag hinihintay ako, kung aling salita sa iyong pangalan ang mas mahusay?
Namula si Yuan and Yahui, bahala ka. Ngumiti si Exe, kung gayon, kailangan kong pag-isipan ito. Si Tang Wulan ay medyo nataranta, ang pangalan ni Dao Kai. Bigla niyang naalala ang pangalan ng battle armor ni Wu Zhangkong, Tianbing, nang tawagin ang two-character battle armor na Tianbing Wu Zhangkong. Ang langit ng langit frost sword, ang yellow ng dragon eyes. Sa kasamaang palad, ngayon ang kanyang sandata sa labanan ay maaari lamang pangalanan sa isang salita, kaya walang pagpipilian. Kapag nagagamit mo ang dalawang salita, kung gayon pupunta ako upang magparehistro ngayon. Sabi ni Tang Wulan. Pagkalabas ng akademya, hiwalay na ang lahat para mag-practice. Iniwan ni Tang Wulan ang panloob na patio ng Shrek Academy, sumakay ng taxi, at dumiretso sa punong tanggapan ng Spirit Pagoda. Ang Spirit Spreading Pagoda ay talagang isang malaking halimaw para sa isang Spirit Master niya. Nang makita sa malayo ang malaking gusaling hugistore, biglang lumundag sa pagmamalaki ang puso ni Tang Wulan. Paano kung isang araw, alang-alang kay Guyu, harapin ang buong organisasyon ng Spirit Transferring Pagoda? Hanggat malakas ka, walang imposible. Guyu, naghihintay sa akin. Tiyak na magiging malakas ako, hindi lang ang sarili ko, siguradong magkakaroon ako ng sapat na kapangyarihan. Kapag kailangan ng isang araw, tatabi ako sa iyong tabi, mang-aagaw man, babawiin kita. Walking into the Spiritual Pagoda, bagamat hindi ito ang unang beses na pumunta dito, magugulat ka pa rin sa kadakilaan dito. Isang staff member ang nagkusa para batiin siya, "Excuse me, ano bang problema mo?" Sinabi ni Tang Wulan, "Gusto kong irehistro ang pangalan ng battle armor." Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng staff, at tumingin siya sa itaas at sa ibaba ng ilang beses, "Taga Shrek Academy ka ba?" "Oo." Tumango si Tang Wulan. Biglang naging magalang ang ekspresyon ng staff, "Please follow me." Sinundan siya ni Tang Wulan sa isang partikular na maluwang na elevator. Talagang salamin ang labas ng elevator kaya kitang-kita mo ang tanawin sa labas. Di nagtagal, ang elevator ay tumaas, at ang bilis ay napakabilis, at ang lupa ay mabilis na naging mas maliit sa larangan ng view. Ang pakiramdam na ito ay parang biglang lumipad. Ding! Nang ipakita ang numero ng elevator sa 101st floor, huminto ang elevator. Welcome sa 101 palapag ng Spiritual Tower, Sky Dragon Yin. Gumawa ng pakiusap ang staff member. Paglabas ng elevator ay sinalubong agad siya ng isa pang staff na kakaiba sa ordinaryong staff noon. Ang staff na nasa harap ko ay isang batang babae na may maisla na hitsura at isang mahabang puting damit na may mga ulap at nakaambang na pattern ng dragon. Napakahusay ng ugali. Ang kanyang edad ay nasa 20 taong gulang. Lumiwanag din siya nang makita niya si Tang Wulan, napakagwapong binata. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng dalhin siya sa ika-101 palapag, at magalang niyang binati si Tang Wulan at gumawa ng kilos na humihiling, "Mahal na Battle Armor Master, mangyaring sumama sa akin." Bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at iba talaga ang pakikitungo sa Battle Armor Master. Oo naman, tama ang guro. Sa mundo ng isang Soul Master, lakas ang lahat. Kasabay nito, sinimulan din niyang tingnan itong 101-story Sky Dragon. Ito ay isang napakataas na bulwagan na may napaka-komportableng pakiramdam ng espasyo. Itim ang sahig ng bulwagan, at may pattern ng puting dragon na may Mika luster sa itim na sahig. Ang bulwagan ay nahahati sa mga lugar, na may mga counter na hugis arco na regular na nakaayos. Ang tuktok ng bulwagan ay 20 metro ang taas mula sa lupa. Ang mga pader sa paligid ay gawa sa salamin, at kitang-kita ang mga ulap at fog sa labas. Karapat-dapat talaga itong maging yin ng Sky Dragon. "Excuse me, ito ba ang unang beses na pumunta ka sa 101st floor namin?" Nakangiting tanong ng dalaga. Tumango si Tang Wulan, "Oo, narito ako sa unang pagkakataon." Isang karangalan na pagsilbihan ka. Maaari mo akong tawaging Shuyo. Ngumiti at tumango ang dalaga. Shuyo, isang kakaibang pangalan. Tiningnan siya ni Tang Wulan na may pagtataka. Ngumiti ang batang babae, "Oo, sinasabi ng lahat. May mga titulo ang aming mga tauhan. Ipinanganak ako sa isang coastal city at ang aking kaluluwa sa martial arts ay isda. Karaniwan akong umiiyak, at sinasabi ng lahat na marami akong tubig. Kaya tinawag akong Shuyo." Hindi mapigilan ni Tang Wulan ang mapangiti. Sa kanyang ngiti, si Shuyo ay biglang tumingin sa kanya ng bahagya, at naisip sa kanyang sarili, napakagwapo ng binatang ito. Tumawa siya na parang nahuhuli niya ang tingin ng mga tao. "Dahil narito ka sa unang pagkakataon, bibigyan kita ng maikling pagpapakilala. Ang Spirit Pagoda ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa lahat ng Armor Masters, kaya ang espesyal na lugar na ito ay nakaset up para sa serbisyo ng mga Armor Masters. Sana, ang bawat Battle Armor Master ay maaaring gumawa ng kanyang sariling boses sa Spirit Master World na parang isang tunay na dragon, kaya tinatawag namin itong Sky Dragon Yin dito. Pagkatapos magrehistro sa aming Spirit Pagoda, ang Battle Armor Master ay makakatanggap ng isang serye ng kagandahang loob. Una, bibigyan ka namin ng mga serbisyong VIP na wala sa ordinaryong Spirit Masters.
Maaari kang makapasok sa Intermediate Spirit Ascension Platform 2 beses sa isang taon ng libre, at ang Spirit Tower 1 beses bawat taon. Kasabay nito, maaari kang pumasok sa Advanced Spirit Ascension Platform sa kalahating presyo. Ito ang pangunahing serbisyo ng Armor para sa isang fighter. Mas mataas na kagandahang loob. Nagulat si Tang Wulan, ngunit alam niya kung gaano karaming mapagkukunan ang kailangan para makapasok sa Spirit Ascension Platform. Posible bang makapasok sa Intermediate Ascension Platform ng 2 beses ng libre? Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, ang Intermediate Spirit Ascension Platform ay dapat na makalusot. At doon, napakaangkop na dagdagan ang edad ng singsing ng espiritu ng isang tao. Ano ang kailangan kong bayaran? Mahinahong tanong ni Tang Wulan. Ngumiti si Shuyu at nagsabi, walang kailangan. Basta't kumpletuhin mo ang pagpaparehistro sa amin. Kasabay nito, ang Spirit Spreading Pagoda ay may ilang mga quest na espesyal na inilabas sa Armor Master. Kung interesado ka, maaari mo itong kunin. Ibibigay namin ito. Ang gantimpala sa gawain ay dapat na pinakamataas. Soul Master man ito o Battle Armor's Headmaster, kami ay isang platform. Kaya't ang lahat ay bibigyan ka namin ng komportableng serbisyo para sa mga bisita. Maaari kang pumunta sa isang mas mataas na antas sa hinaharap. Matagal nang nakikitungo si Tang Wulan sa Lingling Pagoda, ngunit alam pa rin niya sa unang pagkakataon na maaabot ng serbisyo ni Lingling Pagoda ang antas na ito. Hindi katakataka na maaari silang maging pinakamalaking organisasyon sa mainland ngayon, at ang paraan upang mapagtagumpayan ang mga Soul Master ay isang bagay na wala sa ibang mga organisasyon. Hindi napigilan ni Tang Wulan na magtanong kung bibigyan lang tayo ng kaganhawahan at benepisyo, ngunit hindi ito hihilingin, mukhang hindi ito makatwiran. Iniluwan ng isda sa tubig ang kanyang dila at napaka-cute. Sa katunayan, mayroon tayong sariling paraan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kapag nasanay ka na sa mga benepisyo ng Spirit Spreading Pagoda, natural na gugustuhin mong matamasa ang higit pang mga benepisyo. Halimbawa, ang pagpasok sa Advanced Spirit Ascension Pagoda, tulad ng pagkuha ng mas maraming benepisyo. High-level souls at iba pa. At ito ay hindi lamang pagbabayad, ang ilang mga high-level na serbisyo ay nangangailangan din ng ilang mga task point bilang isang paraan ng pagbabayad maliban sa pera. Sa madaling salita, kailangan mo ng mas mataas na antas ng tulong kaysa sa pera. Tapusin ang ilang mga gawain. Biglang naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang puso, at sigurado, walang pay sa kalangitan. Kasabay nito, kailangan mong patuloy na suotin ang komunikasyong relo na inisyu ng aming Spirit Tower araw-araw, para maipamahagi namin ang ilang listahan ng gawain sa iyo. Maaaring hindi mo ito kunin, ngunit kailangan mo pa ring isuot ito. Magsuot lamang ng relo araw-araw para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Upang ma-enjoy ang lahat ng mga benepisyo. Ngumiti si Tang Wulan, talagang kamangha-mangha ang Spirit Pagoda. Ito ay tila isang maliit na bagay, ngunit binibigyan nito ang Spirit Transferring Tower ng kakayahang magpadala ng ilang balita na nais nitong ipadala sa Spirit Master ng sabay-sabay sa lahat ng rehistradong Spirit Master, lalo na ang Armor Masters. Ito ay masyadong makapangyarihan. Sa madaling salita, hanggat iniisip mo ito, ang Spirit Spreading Tower ay maaaring agad na magpakalat ng balita sa isang malaking bilang ng malalakas na Soul Master, at sa parehong oras, maaari rin itong maglabas ng ilang mga gawain sa isang malaking bilang ng mga Strong Soul Masters. Kahit na ang control ay hindi masyadong malakas, hindi bababa sa maaari itong manalo sa mga Masters ng kaluluwa. Para sa Spirit Master, ang espiritu ng Spirit Transfer Tower ay imposible para sa bawat Spirit Master na sumuko, sa makatuwid, ang Spirit Master ay aasa sa Spirit Transfer Tower. Hindi nakakagulat na ang mana ng Tang Sect ay mas mahaba kaysa sa Spirit Tower, at ito ay papalitan ng Spirit Tower bilang pinakamalaking organisasyon. Ito ang kapangyarihan ng monopolyo. Naiintindihan ko, kung gayon, maaari ba tayong pumunta upang irehistro ang armor ng labanan ngayon? Tanong ni Tang Wulan. Siyempre, pwede kang sumama sa akin. Dinala ni Shuyu si Tang Wulan sa isang counter, at sinabi sa magandang staff sa likod ng counter, na nakasuot ng kapareho niyang damit, ang respetadong Battle Armor Master na ito ay gustong makipaglaban sa kanyang Battle Armor. Pangalanan ito. Tumayo ang staff sa likod ng counter at sinabing, pakisundan kami sa testing room para sa pagsusuri. Ang paraan ng pagsusuri sa pagkakakilanlan ng Battle Armor Master ay hindi maaaring maging mas simple. Sapat na ilabas ang Battle Armor at magsagawa ng energy scan para kumpirmahin ang amplification effect ng Battle Armor at ang kumpletong set ng Battle Armor. Nasa likod lang ng counter ang detection room. Ito ay isang hexagonal na silid na may komplikadong mga simbolo sa lupa. Walang gaanong pagsasaliksik si Tang Wulan sa lugar na ito, naisip lamang na ito ay napakaganda. Isang pabilog na instrumento ang nakasabit sa itaas. Pakibitin ang Battle Armor, sabi ng Waterfish. Sa isang galaw ng pag-iisip ni Tang Wulan, lumiwanag ang maliliit na ilaw sa buong katawan niya. Two-character Battle Armor. Tahimik na sabi ni Shuyu at ng isa pang staff. Lumabas ang Golden Battle Armor at bumalot sa buong katawan. Nang bumagsak ang gininto ang maskara upang matakpan ang mukha ni Tang Wulan,
Ang hininga na nagmumula sa kanyang buong katawan ay naging dahilan ng pagtatakip ng dalawang tauhan sa kanilang mga bibig. Napakalakas ng kamahalan. Bilang staff ng Sky Dragon, nakakita sila ng maraming battle armors, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng battle armor gaya ng kamahalan at napakabigat ni Tang Wulan. Sa katunayan, wala ito sa kamahalan ng battle armor mismo, ngunit nang ang battle armor at ang sariling aura ni Tang Wulan ay nagsanib at napukaw ang aura ng kanyang dugo, ito ay naglabas ng napakalakas na kamahalan. Isang sinag ng liwanag ang nahulog mula sa langit at sumikat kay Tang Wulan. Naramdaman lang ni Tang Wulan na parang may dumaan sa kanya. Maya-maya, tumunog ang electronic sound. Isang battle armor na may salitang psychic metal, ang level ng battle armor, ang black level. Matagal nang narinig ni Tang Wulan ang antas ng battle armor. Tulad ng mga mecha, sa Daoluo Continent, marami sa mga level evaluation ng Soul Masters ang gumagamit ng parehong sistema ng kulay gaya ng Soul Ring, mula mababa hanggang mataas, puti, dilaw, lila, itim, at pula. Magdagdag ng isa pang ginto sa pinakamaraming. Ang antas ng battle armor ay tumutukoy sa parehong antas ng battle armor, na maaari ding makilala ng iba't ibang antas. Halimbawa, isa rin itong one-word battle armor. Walang duda na ang spirit metal na one-word battle armor at ang ordinaryong one-word battle armor ay hindi magkapareho. Para sa Battle Armor Master, ang one-word battle armor ay masasabi lamang na isang panimula. Sa makatuwid, mas mahalaga para sa lahat na makaipon ng karanasan kapag gumagawa ng one-word battle armor. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang salitang battle armor ay kailangang muling gawin. Sa makatuwid, karamihan sa mga one-word battle armor ay puti at dilaw na mga grado. Napakabihirang maabot ang purple rank. Sa pangkalahatan, ang purple rank ay ang limitasyon din ng one-word battle armor. Dahil sa metal mismo ng one-word battle armor, narito ang pagsusuri. For more videos, please like, share and subscribe.